Siya ay isang kaawa-awang taluna na nanonood ng anime buong araw, pero matapos sumali sa hukbo, nailigtas niya ang mundo mula sa pagsalakay ng mga mahiwagang nilalang. Si Itami ay isang nag-iisang weeb sa kanyang 30s na nagtatrabaho sa hukbong Hapon upang makabili ng kanyang mga body pillow ng anime waifu. Isang araw, habang papunta sa isang anime convention, may isang misteryosong pintuan na nagbukas at nagpapalabas ng napakaraming nakakatakot na mitolohiyang nilalang tulad ng mga dragon, mga nakapaghaharang na knight, at mga elf. Nagsimula silang lumikha ng kaguluhan sa syudad, nagwawala at pinuputol ang mga matataas na gusali. Ang syudad ay nahulog sa isang estado ng takot, at dumating ang militar upang kontrolin ang sitwasyon. Sa lalong madaling panahon, nagsimula ang mga helicopter ng militar na magpapaputok sa mga dragon ng apoy habang ang puwersang panglupa ay humaharap sa mga kabalyero at elfako. Sa gitna ng kaguluhan, nag-aalala si Itami na maanyal na ang mahalaga niyang kumpirensya. Nagpatuloy ito ng masyadong mahaba, kaya't mabilis siyang kumuha ng kontrol at tumakbo upang iligtas ang mga nagpapanak na tao. Gumamit siya ng labis na kutsilyo upang saksakin ang isang kabalyero na umaatake sa isang pulis. Pagkatapos ay sinimulan niyang aigiya ang mga lokal at turista patungo sa pambansang palasyo, at nang ligtas na ang lahat, sumali siya sa mga puwersang tagapagtanggol at tumalon sa isang masiglang laban-laban sa mga alamat na nilalang. Kaunti lamang ang nakakaalam na si Itami ay kabilang sa isang piling grupo ng mga sundalo na espesyal na sinanay upang maging katulad ng Green Berets at Delta Forces ng US Army. Ilang araw pagkatapos ng insidente, si Itami ay na-promote sa ranggo ng unang tenyente dahil sa kanyang katapangan. Nakilala siya ng pamahalaan ng Japan sa pakikipaglaban kasama ang mga puwersa ng depensa ng Japan upang hulihin ang mga kakaibang mananakop at makatulong na maiwasan ang malaking panganib sa rehiyon ng Ginza. Gayunpaman, ang banta ng isa pang pagsalakay ay malayo pa sa pagresolba dahil bukas pa ang pintuan, at maaaring magbanggaan ang dalawang mundo kahit kailan. Nagpasya ang pamahalaang Hapon na magpadala ng isang grupo sa pamamagitan ng pintuan upang tuklasin ang ibang mundo at alamin ang mga hiwaga na naroroon. Si Itami, isang tamad, na sila ay pumasok sa isang mundo puno ng mga kakaibang nilalang at mapanganib na mga hamon. Habang nag-uusap ang grupo, unti-unti silang nakakakuha ng lakas ng loob na harapin ang bagong realidad, na kung saan sila ay pumasok sa isang mundo na puno ng mga dragon, mahika, at mga mitolohiyang nilalang na nagtatago sa mga anino, naghihintay na ilantad ang kanilang tunay na panganib. Nang malaman ang pagdating ng hukbong Hapon sa pintuan, ang mahiwagang imperial na kabisera ay mabilis na nagiging alerto. Ang hari, na nag-aalala tungkol sa hindi kilalang banta, ay humihiling ng isang agarang royal na pagpupulong kasama ang kanyang mga ministro upang talakayin ang sitwasyon at makabuo ng plano ng aksyon. Si Marquess Kaisil, ang royal na ministro, ay inaakusahan ng hari na responsable sa pagkamatay ng higit sa kalahati ng kanilang real na hukbo. Bilang tugon, si Emperor Molt ay mabilis na depensahan ang kanyang posisyon, na nagsasabing hindi siya tatayo. Nanatili sa gilid habang ang mga kampo ng militar ng isang hindi kilalang kaharian ay malapit sa pintuan at nag-utos na sila ay makikipaglaban. Kahit na nagbabala si Ministro Kaisil na ang labanan ay magdudulot ng pagdanak ng dugo, inutusan ng hari ang kanyang mga ministro na magpadala ng mga kinatawan sa mga kalapit na kaharian, humihingi ng tulong upang protektahan ang kontinente mula sa mga hindi kilalang mananakop mula sa ibang mundo. Samantala, narinig ng mga tributaryong kaharian ang tungkol sa pagdating ng hukbong Hapon at agad na tumawag ng pagpupulong kasama ang kanilang mga commander. Nang tanungin ng mga lider ng Duren ang tungkol sa imperial na hukbo, nagbigay ng kasinungalingan ang kinatawan ni Emperor Molt. Sinabing ang mga imperial na puwersa ay nakikipaglaban sa kaaway sa Arnis Hill at hindi makakasama sa kanila. Gayunpaman, si Lord Duren, ang komandanteng militar ng tribong hukbo, ay hindi kumbinsido dahil hindi siya nakakita ng maraming kaaway sa Arnis Hill. Ang kinatawan ng emperador ay nananawagan para sa isang atake sa kaaway sa pagsikat ng araw kinabukasan. Sa oras na ibigay ang utos, nagkagulo sa kampo habang ang bawat komandante ay sabik na makasulong sa harap. Gayunpaman, si Lord Duren ay nakaramdam ng panganib ng darating na laban at nagpasya na panatilihin ang kanyang mga lalaki sa likod, malayo sa agarang labanan. Kinabukasan, ang mga komandante ng mga hukbo ng Alguna at Modwin ay nagsabi kay Lord Duren na sila ay handang umatake, ngunit hindi pa rin nila makita ang imperial na hukbo.
Kaya't nagsimula silang magmarcha patungo sa mga puwersa ng Hapon, ngunit bago nila mailunsad ang kanilang atake, na ang tagumpay, ang hukbong Hapon ang unang umatake. Nagbagsak sila ng mga bomba mula sa hangin at mga missile sa kaaway, pumatay at nakasugat ng humigit kumulang 10,000 sundalo sa isang atake lamang. Pagkatapos nito, nagsimula ang ikalawang atake ng hukbong Hapon, na nag-wipe out ng isa pang 40,000 sundalo, na nag-iwan sa mga puwersa ng kaaway na nasa kaguluhan. Sa gabi, nagtipon ng mga komandante ng militar sa mga kampo muli at tinanong si Lord Durran kung kailangan bang umatras sa labanan dahil nawalan sila ng higit sa kalahati ng kanilang mga sundalo at 2 mahalagang lider militar. Sumagot si Lord Durran na huli na para umatras at hindi siya atras hanggat hindi niya natatamo. Pinautang ng ganti para sa kanyang mga patay na kasamahan. Plano niyang salakayin ang base militar sa gabi, ngunit sinurpresa sila ng hukbong Hapon nang magsagawa sila ng brutal na atake gamit ang mga missile at rocket. Sa malaking labanan na ito, malubhang nasugatan si Lord Durran at nagawang patayin ng mga espesyales na puwersa ng Hapon ang higit sa 60,000 sundalo muli. Agad na nalaman ng emperador na ang mga hukbong tribo ay natalo na at umatras sa kanilang mga nayon. Sa isang malupit na hakbang, iniutos niyang lasunin ang kanilang mga balon at sunugin ang kanilang mga tahanan, sinisiguro na walang natirang yaman ang mga tribo. Sa ganitong paraan, ang mga tribo ay magiging naiwang walang kapangyarihan at hindi makabangon laban sa emperador muli. Bigla, ang Prinsesa Pinya, ay nagmamadaling pumasok sa Royal Court at inaakusa ang hari sa pagkatalo ng kanilang hukbo sa Arnis Hill. Ngunit upang patahimikin siya, hiniling ng hari na magdala siya ng ilang soldado at maghanap ng mga kampo ng kaaway. Kinabukasan, ang mga espesyal na puwersa ng depensa ay itinalaga upang matutunan ang higit patungkol sa kaharian ng kaaway at ang kanilang pamumuhay. Upang isagawa ang gawaing ito, si Atami ay itinalaga bilang pinuno ng kanyang platon, at sila ay nagtungo sa mga nayon upang makipag-ugnayan sa mga lokal at bumuo ng magkaibigang relasyon. Habang papunta sila sa huling nayon sa gabi, nagulat sila nang makita gubat, kung saan matatagpuan ang mga pamayanan, ay nilamon ng malaking apoy. Makapal na itim na usok ang pumuno sa langit, at nang masting na ni Atami, nakita niyang may napakalaking pulang dragon na nagsusunog sa gubat. Nang umalis ang dragon, inutusan ni Atami ang kanyang mga kasamahan na tumulong sa pag-apula ng apoy at maghanap ng mga nakaligtas. Pero nang makarating sila sa nayon, natuklasan nilang lahat ay namatay sa mga apoy. Matapos ang nakakapagod na misyon na ito, lumapit si Atami sa isang poso malapit upang kumuha ng tubig, pero nang ibaba niya ang timba, tumama ito sa ilalim na may kalabog. Nang silipin nila sa loob, sila ay natigilan nang makita ang isang walang malay na dalagang elf na nakahiga sa ilalim ng balon. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, mabilis na bumaba si Atami sa balon kasama ang tulong ng kanyang mga kasamahan at iniligtas ang walang malay na dalagang elf. Nang siya ay ligtas na naiahon, agad siyang dinala ng mga mediko sa nakabukas na tent upang suriin ang kanyang kalagayan. Sinimulan nilang suriin ang kanyang mga vital signs, maingat na binabantayan ang kanyang temperatura at paghinga. Samantalang naghihintay, napansin ni Atami na ang kanyang kasama ay tila labis na nasa sabik, may bahagyang pamumula sa kanyang pisngi. Palaging mabilis si Atami sa mga pampaganya, tinanong kung siya nagkaroon ng espesyal na interes sa mga elf. Ang kanyang kasama, si Ember Ras, ay tungkol nang sumagot nang biglang sumabog ang isang mediko mula sa tent, na nagpapakilala sa kanilang usapan. In-inform sila ng mediko na ang temperatura ng katawan ng elf na babae ay unti-unting bumabalik sa normal at hindi na siya nasa panganib sa buhay. Ang balitang ito ay nagdala ng alon ng kaginhawaan kay Atami at sa kanyang kasama. Gayunpaman, ang mediko ay tila hindi pa rin sigurado sa susunod na gagawin. Humarap siya kay Atami at tinanong kung ano ang dapat nilang gawin sa elf na babae ngayon na siya ay stable. Nang walang pag-aalinlangan, sumagot si Atami na dahil sa pagkasira na dulot ng apoy, hindi nila maaring iwanan lamang siya upang mamatay. Dahil ang kanyang settlements ay naging no-wiped out, wala nang pupuntahan ng elf girl. Iminungkahi ni Atami na dalhin siya kasama nila bilang isang refugee. Agad na pumayag ang medic at mabilis na nagsimulang maghanda para sa transportasyon ng elf girl at ang koponan ay handang umusad, determinado na masiguro ang kanyang kaligtasan.
Sa kanilang daan patungong Arna Station, nagpasya si Atami at ang kanyang koponan na dumaan sa Kota Village bago bumalik sa kanilang military base. Makalipas ang ilang sandali, dumating sila sa mapayapa at magandang nayon kung saan agad na nakipagkita si Atami sa mga nakatatanda ng nayon at sinabi sa kanila ang tungkol sa sunog sa gubat at kung paano ganap na nawasak ang malapit na mga pamayanan. Ipinaliwanag din niya na ang nilalang sa likod ng pangyayaring ito ay isang dragon ng apoy na sumunog sa lahat ng nasa daan nito. Sa kabutihang palad, nailigtas nito ang isang elfo na babae mula sa sakuna. Pero nang tanungin ni Atami kung maaari bang manatili ang elfo na babae sa nayon, malungkot na tumanggi ang matanda. Ipinaliwanag niya na hindi sila makatanggap ng elfo at bukod pa rito, ang mga tao sa nayon ay naghahanda ng umalis sa lalong madaling panahon upang makaiwas sa apoy. Nang tanungin ni Atami kung ano ang dahilan, sumagot ang pinuno ng nayon na kapag natikman ng dragon ng apoy ang laman ng tao o elfo, patuloy itong aangkin ng mga nayon at bayan. Samantala, sa hangganan ng nayon kota, may isang bahay ng wizard na nagngangalang Kato na sinusubukang tumakas din mula sa nayon. Ang grupo biglang may kumalabog sa paligid at siya'y natigilan. Habang nasa daan, iniisip niya ang mga aklat na dapat nilang dalhin. Ang mga tao sa nayon ay nag-aalala at nagkakagulo, ayaw nilang maabala sa kanilang plano. Ang mga sundalo ay nagtutulungan, pero ang mga tao ay kinakabahan. Si Lely ay nagmamasid at nag-iisip kung paano siya makakatulong, pero hindi siya sigurado kung ano ang dapat gawin. Si Atami, nakatagpo siya ng isang halos di malay na batang babae na ginagamot ng mga medic sa koponan ni Atami. Siya ay naiintriga sa mga kakaibang tao, ngunit bigla na lang nag-wild ang isang kabayo at tumalon sa kanyang mga hulihan, handang durugin si Lely, ngunit isa sa mga sundalo ang nagpapatay dito. Sa takot, napagtanto ni Lely na nailigtas siya ng mga kakaibang tao at tumataas ang kanyang paggalang sa kanila. Nang maglaon, nag-aalala ang isa sa mga tao ni Atami at nagtanong kung kailangan ba nilang alagaan ang mga walang tahanan na tagabayan dahil walang royalty o army na darating para sa kanilang kaligtasan. Sumagot si Atami na natutunan niya mula sa mga pinuno ng nayon na wala ni isa sa kanilang mga komandante ng militar ang nakabalik sa bahay matapos silang ipadala upang makipaglaban sa mga Hapon. Mga espesyal na puwersa sa Arnis Hill. Sa susunod na umaga, sina Atami at ang kanyang platon ay nasa isang paglalakbay kasama ang mga taga-Bukirin para maghanap ng angkop na lugar para manirahan. Isang kasama ang nagtatanong kay Atami kung gaano katagal pa ang mga taga-Bukirin ay tatakbo. Sumagot si Atami na magpapatuloy silang tumakbo hanggang sigurado sila na hindi darating ang dragon ng apoy. Idinagdag niya na ang mga nakatira sa kampo ay dumaranas ng parehong kapalaran sa kahit anong bahagi ng mundo. Matapos maglakad ng ilang sandali, may isa pang karwahe na nasira, kaya't humingi ang pinuno ng nayon sa may-ari na dalhin ang kahit ano na kaya niya at magpatuloy sa paglalakad dahil hindi nila kayang manatili doon ng matagal. Sa kagulat-gulat, inutusan ni Atami ang kanyang platon na sunugin ang karwahe at ng isa sa mga mabilis na hinaharap siya ng mga medics na galit, ngunit siya'y tahimik na sumagot na ginawa niya ito upang mapanatiling ligtas ang lahat. Sinasabi niya na ang pamilya na ang karwahe ay nasira ay ayaw magpatuloy at hindi siya makakapag-call ng backup na sasakyan dahil malayo na sila sa mga unahan, at maaaring atakihin sila ng kaaway kung tatawag sila ng backup dito, na magdudulot ng malaking labanan at ang mga mahihirap na taga-baryo ay mahuhuli sa gitna ng putukan at ang hindi planadong labanan ay magdadala ng malaking pagkawala ng buhay at ari-arian. Bigla, sinabihan ng driver si Atami na may ilang nilalang na papalapit sa kanila. Mabilis na kinuha ni Atami ang kanyang binoculars at napansin ang isang kawan ng mga uwak na lumilipad papunta sa kanila, ngunit nang mas maingat siyang tumingin. Na siya ay nagulat na makita ang isang magandang gothic lolita na babae na nakatayo sa gitna nila. Ang karakter ay katulad ng mga madalas niyang nakikita sa kanyang paboritong anime at manga. Nang makita siya, isang grupo ng mga bata sa nayon ang tumalon mula sa jeep at masayang tumakbo papunta sa kanya. Kahit na hindi naiintindihan ni Atami ang kanyang wika, nakikita niyang napaka-friendly ng lolita na babae sa mga bata. Sinabi ng mga bata sa kanya na sila ay tumatakas mula sa nayon dahil sa banta ng dragon ng apoy. Ang babae ay mapanlikhang tumingin kay Atami at lumapit sa kanyang jeep, namamangha sa kakaibang sasakyan at sa kakaibang grupo ng mga tao na nakaupo sa loob nito. Tinataguyod siya ng mga bata na si Atami at ang kanyang mga kasama ay mabubuting tao dahil
Nagbibiyahe at nagtanong ang babae kay Atami na payagan siyang sumakay din sa sasakyan, pero si Atami ay halos hindi makaintindi ng wika at tiningnan siya na para bang nahihiya. Walang babalang lumundag ang babae sa loob ng jeep at ini-adjust ang sarili sa kondongan ni Atami, habang si Atami ay nervyos na humihinga ng malalim. Tinitingnan sila ng kanyang mga kasama na nagtatanong, pero masaya ang lolita na pinapahirapan si Atami, habang si Atami ay walang magawa at patuloy na humihingi sa kanya na bumaba. Matapos ang ilang sandali ng pagmamaneho, sinabi ng driver kay Atami na nakarating na sila sa Rock Hill, na nangangahulugang medyo malayo na sila sa nayon. Tumingin si Atami sa bintana ng jeep para tingnan ang mga taga-bukirin sa likod nila, pero nararamdaman niyang tumataas ang init ng panahon at nagiging hindi komportable. Habang tinitingnan niya ng mabuti ang araw, nakikita niya ang anino ng isang dragon na lumilipad papunta sa kanila at isang natatakot na Atami ang sumigaw ng malakas. Pero bigla, nilamon ng mas malaking dragon ang maliit na dragon at sa kanilang pagkabigla, lumalabas na ang mas malaking nilalang ay ang dragon ng apoy. Ang dragon ay nagsimulang humitit ng apoy sa mga taga-bukirin at sa kanilang mga pag-aari, kaya't sila ay tumakbo para sa kanilang buhay. Nagugulo ang burol habang ang mga taga-bukirin ay nagsisimulang tumakbo sa takot upang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa gutom na dragon. Binabasag ng dragon ang mga karuwahe, hinahabol ang mga bata, at nagsisimulang mag-apoy. Lahat ay naglalagablab. Agad na bumalik si Atami sa kanyang katinoan at inutusan ang kanyang pleton na ilihis ang atensyon ng dragon para makapagbaril siya. Nagsimula siyang sumalakay sa dragon gamit ang kanyang machine gun, ngunit bumuga ng apoy ang dragon patungo sa kanila, na nagpabukas kay Atami na wala silang laban sa mabangis na apoy ng dragon. Nang marinig ang malalakas na tunog at putok ng baril, nagising ang elf na babae at mabilis na humiling kay Atami na itutok ang baril sa mga mata ng dragon at agad na iniutos ni Atami sa kanyang pleton na targetin ang mata ng dragon. Di nagtagal, isang granada ang itinapon patungo sa mata ng dragon, ngunit halos napalampas ito. Kaya tumalon ang lolita na babae mula sa jeep at ginamit ang kanyang sandata upang atakihin ang dragon. Ang kanyang matapang na hakbang ay nababahala at hindi makasagot. Sinabi ng isang babae na kailangan nilang alagaan ang mga bata hanggat maaari. Nagpatuloy si Atami sa pag-usap sa mga tao, tinitiyak na ang lahat ay may kaunting tulong. Sa gitna ng lungkot, nagsisimulang magkaroon ng pagkakaisa ang komunidad upang mapanatili ang kanilang pag-asa. Sagot ng elder na malamig na hindi sila kayang alagaan dahil kailangan din nilang alagaan ang sarili nila. Kaya't nagpasya ang mabait na Atami na dalhin ang mga ulila sa Arnes Base Camp at ang lahat ay nakatingin sa kanya na may masayang ngiti. Ang elf na babae ay inaalala ng isang bangungot, ngunit nabubuhay ang araw na ang tahimik na nayon sa gubat ay winasak ng apoy na dragon. Sa kanyang mga panaginip, naaalala niya ang kanyang ama na nag-aalala na dinala siya sa balon ng nayon at ibinuo siya sa loob upang mapanatili siyang ligtas mula sa naglalagablab na gulo. Nagising siya na may gulat na tumingin sa paligid na may pangamba, ngunit mabilis na kumalma nang mapagtanto niyang kasama siya ni Atami at ang kanyang grupo ng mga bayani. Hindi nagtagal, umabot sila sa Arnes Hill at ang nakatataas ni Atami. Sinisita siya dahil sa pagdadala ng maraming ulila sa kampo, at tanong ni Atami kung masama bang ideya ang dalhin ang mga inabandona na bata. Sumagot ang opisyal na talagang masamang ideya ito. Sa Japan, tumanggap ang komandante ng detalyadong ulat mula sa Special Defense Forces tungkol sa progreso sa mahiwagang kaharian. Isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ni Atami at ng kanyang koponan ay ang hadlang sa wika, dahil ang mga lokal ay gumagamit ng ganap na ibang wika. Sa kabila nito, nagawa ng koponan na makipag-ugnayan ng mapayapa sa ilang mga nayon. Natutunan nilang ang bawat baryo ay pinamumunuan ng isang pinuno, ngunit ang mas malaking estruktura ng politika ng kaharian ay nananatiling hindi maliwanag. Ang kaharian ay umaasa, malaki ang pagtuon sa pagsasaka at karamihan sa mga tao roon ay tao, katulad ng mga nasa Japan, na nagbibigay sa kanila ng ilang karaniwang batayan. Ang pumukaw sa atensyon ng commander ay ang balita na dinala ni Atami ang isang grupo ng mga batang ulila. Habang ito ay maaaring tila isang kakaibang hakbang, nakikita ito ng commander bilang isang pagkakataon. Nagpapasya siyang dalhin ng mga bata sa Japan sa pamamagitan ng gate. Sa pag-aaral ng kanilang wika, ugali, at mga kaugalian, inaasahan nilang makakuha ng mas malalim na pangunawa sa kultura at pamumuhay ng kaharian.
Ang impormasyong ito ay makakatulong sa pagpapabuti ng komunikasyon at pagtulong sa pagpapatatag ng tiwala sa pagitan ng dalawang mundo. Naniniwala ang commander na ang hakbang na ito ay mahalaga para sa pagbuo ng mas malakas na koneksyon. At sinisigurado ang mapayapang pakikisalamuha sa hinaharap. Sa kabila ng gate, hindi sinasabi ng nakatatandang Atami sa kanya ang plano ng commander at simpleng inuutusan siyang alagaan ang mga refugee at panatilihin silang nasa ilalim ng pagmamasid. Pagod na lumabas si Atami mula sa cabin ng nakatatanda at inutusan ang kanyang mga kasama na asikasuhin ang iba't ibang gawain. Kailangan ni Kurob, Ashi at Kurakawa na kumuha ng pagkain mula sa mess, sina Kurata at Tamada ay kukuha ng mga tent mula sa engineer sa post habang siya ay hahawak sa mga papeles. Pagkasabi nito, pinapalayas ni Atami ang lahat at nagsimulang maglakad ng nakayuko. Ngunit bigla, humiling si Lieutenant Yanagita, ang kanyang dating kasama, na sumama sa kanya sa bubong. Agad siyang tinutokso si Atami kung sinadya niyang mawalan ng dragon at dalhin ang mga refugee dahil siya ay isang Sephiya sa puso, ngunit nervyoso itong tumanggi, sinasabi na dahil ito sa pagbabago ng kondisyon ng atmosfera sa lugar na ito. Sa seryosong tono, sinabi ni Yanagita sa kanya na ang lugar na ito ay isang espesyal na kayamanan para sa kanila dahil ito ay isang maaaring tirahan na lupain na may maraming yaman at walang polusyon. Ang lugar na ito ay may mga deposito ng mine rails na makakatulong sa pag-unlad ng kanilang ekonomiya sa Japan. Ngunit hindi alam ng gobyerno ang tungkol dito at hindi nila alam kung paano haharapin ang rehiyong ito. Tumingin siya kay Atami at tinanong kung ang espesyal na rehiyong ito ay sulit para labanin ang kalahating mundo laban sa kanila. Ang rehiyong ito ay maaari nilang maging pagkakataon para malayo sa Japan at magsimula ng bagong buhay dito, ngunit kailangan pa rin nilang pag-isipan yun. Ipinahayag niya na bibigyan ng higit pang kalayaan si Atami na kumilos ayon sa kanyang kagustuhan dahil siya ang nagdala sa mga refugees at may mas malalim na koneksyon sa mga tao dito. Kinabukasan, tinipon ni Atami ang lahat ng mga refugees at hiningi sa kanila na ipakilala ang kanilang mga sarili para ilagay ang kanilang mga pangalan sa rehistro. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magtayo ng mga bahay para sa mga refugees at hiniling sa mga refugees na pumunta sa loob ng mga kampo dahil delikado ang mga bulldozer at crane. Sandali, oras na para sa tanghalian at ang lahat ng mga refugees ay nagtipon sa paligid ng isang mesa na puno. Masarap na pagkain. Ang wizard na si Kato ay sumisigaw sa saya matapos kumain ng isang piraso ng Japanese bread, habang ang kanyang katulong na si Leyley ay nagmamasid sa paligid ng mesa at sinisikap na alamin ang pangalan ng iba't ibang pagkain. Agad siyang nagdasal sa pamamagitan ng pagtiklop ng kanyang mga kamay dahil nakita niyang ginagawa iyon ng mga espesyal na sundalo bago kumain. Matapos ang ilang araw ng pagsusumikap, sa wakas ay nakapag-ayos si Atami ng mga mainit na paliguan para sa mga lalaki at babae sa espesyal na rehiyon. Ang maliit na luksong ito ay naging malaking pampasigla sa moral para sa mga refugee at sundalo, nagbibigay sa kanila ng pambihirang sandali ng kapayapaan at ginhawa mula sa patuloy na stress ng kanilang buhay. Ang mga paliguan ay mabilis na naging paboritong lugar para sa lahat, kung saan sila ay maaaring magpahinga, makipag-chat, at maramdaman ang diwa ng normalidad sa kabila ng mga hamon ng mitolohikal na mundo sa paligid nila. Isang gabi, si Leyley, ang elf na babae, at ang gothic na pari na si Rory ay nagkukwentuhan habang nagbabad sa paliguan ng mga babae. Habang nag-uusap sila, natutunan ni Tuka sa unang pagkakataon na si Atami ang nagligtas sa kanyang buhay. Nawawala ng ating at labis na naguluhan, ipinaabot niya ang kanyang pagnanais na suklian siya at ang iba pa para sa kanilang kabutihan. Gayunpaman, mabilis na lumitaw ang kanyang pagkakasala sa hindi paggawa nito agad at ibinaba niya ang kanyang ulo sa hiya. Si Rory, palaging masaya at matalino, ay nagbibigay ng kapanatagan kay Tuka sa isang mainit na ngiti. Pinaalalahanan siya na ang lahat na naninirahan dito ay nawalan ng isang bagay, maging pamilya, mga kaibigan, o tahanan. At ang kabaitan sa ganitong panahon ay walang kapalit. Ang mga salita ni Rory ay nagbibigay ng ginhawa kay Tuka, tinutulungan siyang makahanap ng kapayapaan sa kabila ng kanyang patuloy na kalungkutan. Hindi nagtagal, sinabi ni Leyley sa kanila na nag-aaral siya ng wika ng mga espesyal na puwersa ng depensa at patuloy na nagsasalita tungkol sa ilang bagay na nalaman niya. Ang mga sundalo sa espesyal na puwersa ng depensa ay mga mandirigma mula sa isang bansang tinatawag na Hapon. At sa likod ng isang tarangkahan,
May iba pang mga bansa bukod sa Hapon at isang ganap na bagong mundo na wala silang kaalaman. Sa ibang bahagi ng kaharian, binisita ni Prinsesa Pinyo si Lord Duran, na nakahiga sa isang kama, malubhang nasugatan mula sa kamakailang labanan sa hukbong Hapon. Ang kanyang kanang paa ay naputol at ang dati niyang malaking anyo ay naging vulnerable at walang magawa. Nang pumasok ang prinsesa sa silid, sinabi niya kay Duran na siya ay dumating upang maghanap ng impormasyon tungkol sa Arnis Hill. Narinig niya ang mga bulong-bulungan mula sa iba't ibang pinagkukunan na may isang mataas na ranggo na individual na ginagamot sa at naengganyo ang kanyang interes. Gayunpaman, agad na nagulat si Lord Duran sa kanyang kawalan ng kaalaman tungkol sa mga pangyayaring naganap ilang buwan na ang nakararaan. Tinanong niya siya kung paano siya hindi nakatanggap ng anumang balita tungkol sa mga nangyari doon. Si Pinyo, nagulat sa kanyang paratang, ay umamin na wala siyang kaalaman sa sitwasyon at hindi niya alam na ang tindi ng sitwasyon sa Arnis Hill. Sa lumalaking pagkabigo, inihayag ni Duran ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari at sinabi sa prinsesa na ang emperador ay ganap na alam ang banta na dulot ng mga pinagsanib na hukbo. Sa halip na direktang harapin ang panganib na ito, nagplano ang emperador na gamitin ang mga puwersang Hapones upang tanggalin ang mga pinagsanib na hukbo, na alam ang mga panganib na kasama nito. Ipinaabot ni Duran na ang tunay na kaaway ay hindi ang hukbong Hapones, kundi ang emperador at ang kanyang nakatagong layunin, ayon kay Duran. Matagal nang alam ng emperador na ang mga pinagsanib na puwersa ay nagdudulot ng malaking hamon sa imperyo, at upang alisin ang banta na ito, ginamit niya ang mga puwersang Hapon bilang pawn sa mas malaking laro. Ang pagbubunyag na ito ay nagdulot ng pagyugyug sa prinsesa. Palagi niyang itinalaga ang kanyang amang puno ng respeto, naniniwala sa katwiran ng kanyang mga desisyon at sa marangal na layunin ng imperyo. Ngayon, siya ay nahaharap sa malupit na katotohanan na ang kanyang ama ay maaaring nagmamanipula ng mga kaganapan para sa kanyang sariling pampulitikang kapakinabangan, ginagamit ang digmaan bilang paraan upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan at alisin ang mga posibleng banta. Ang daan ng katotohanan ay nagsisimulang tumimo kay Prinsesa Pinya habang siya ay nakikinig sa mga salita ni Duran. Siya ay nabagabag sa posibilidad na ang kanyang ama, ang emperador, ay maaaring hindi naging mabait. Ang mga plano ng emperor para sa hinaharap, at ang mga planong iyon ay maaaring kinabibilangan ng pagsasakripisyo ng buhay ng marami upang mapatibay ang kanyang kapangyarihan. Si Duran, na mapait at nawawalan ng pag-asa, ay sinasabi sa prinsesa na kung talagang nais niyang maunawaan kung ano ang nangyari sa Arnis Hill at ang lawak ng pagtataksil ng kanyang ama, kailangan niyang bisitahin ang lugar. Tanging sa ganitong paraan siya makakakita ng personal ng pinsalang nagawa at ang katotohanan sa likod ng mga aksyon ng emperor. Ang malamig na tono ni Duran ay nag-iiwan sa prinsesa ng mabigat na puso, hindi sigurado sa kung ano ang kanyang matutuklasan kapag siya ay naglakbay sa Arnis Hill. Habang umaalis si Pinya sa tabi ng kama ni Lord Duran, puno ng gulo ang kanyang isipan, at siya ay nahuhulog sa pagitan ng kanyang katapatan sa kanyang ama at ang nakababahalang kaalaman na ang lahat ng akala niya tungkol sa kanyang kaharian ay maaaring isang kasinungalingan. Patuloy na umaabot sa kanyang isip ang mga salita ni Duran habang nagsisimula siyang magtanong tungkol sa kanyang papel sa imperyo at kung maaari pa rin siyang magtiwala sa mga tao sa paligid niya. Lumabas ang prinsesa mula sa at sinabi sa kanyang mga kasama na dapat nilang bisitahin ang Arnis at inutusan ang kanyang katulong na si Norma na hilingin sa pangunahing unit na magmarcha patungo sa burol. Samantala, lubos na abala si Atami sa kanyang mundo ng manga, masayang nawawala sa isang web novel. Ang isa pang bahagi ng doble para sa sarili niya. Ang mga pagbabago sa kanyang asal ay nagbigay ng alalahanin sa mga kasama niya. Agad na tinawag ng medic si Atami upang ipaalam ang sitwasyon. Ang iba para sa kanyang sarili. Walang nakakaalam kung bakit. Upang gawing mas nakakalito, patuloy siyang humihingi ng isang bahagi para sa isang lalaki. Pero hindi matukoy ng grupo kung sino ang lalaking ito o bakit siya insistido dito. Ang hadlang sa wika ay nagpapahirap din sa pag-unawa sa ugali ni Chuka. Dahil hindi siya fluent sa Hapon, hindi niya lubos na maipaliwanag ang kanyang sarili sa grupo. Maging ang wizard na si Kato, na may kaunting kaalaman tungkol sa mga elf, ay tila naliligaw din. Binanggit niya na si Chuka ay isang pambihirang uri ng elf, at kaunti lang ang nalalaman tungkol sa kanyang uri, na nagpapahirap lalo sa kanila na malaman kung ano ang nangyayari. Si Atami, habang sinusubukan pa ring i-proseso ang lahat ng ito,
ay napagtantong may nangyayari. Tiyak na wala na sila ni Chuka. Kinabukasan, bumisita si Rory kay Chuka at masayang ibinahagi na nag-e-enjoy siya sa kanyang oras kasama ang Japanese Defense Forces. Sa kabila ng pananatili sa pansamantalang tirahan, mayroon ang lugar ng lahat ng kailangan nila tulad ng pagkain, tubig, at kahit paliguan. Inamin niya na nagsisimula na siyang mas gustuhin ang lugar na ito kaysa sa gubat kung saan sila nakatira dati. Gayunpaman, nang tingnan niya si Chuka para sa pag-aproba, napansin niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang kaibigan. Bamantong hininga si Chuka at ipinaliwanag na balang araw kailangan nilang mag-isa at hindi niya alam kung paano makakasurvive ng mag-isa. Natatakot pa siyang kung sakaling may mangyaring masama, baka kailanganin niyang ibenta ang sarili sa mga Hill Soldiers para makasurvive. Nabigla si Rory at sinisikap niyang pasiglahin siya, pero bago siya makapagsalita, dumating si Leyley at sinabi sa kanila na sundan siya. Ang tatlong babae ay nagpunta sa isang liblib na lugar kung saan kanilang natagpuan ang maraming patay na dragon na nakakalat. Ipinaliwanag ni Leyley na hiniling sa kanya ni Atami na mangolekta ng mga kaliskis ng dragon. Nang magtataka si Chuka kung may halaga ba ang mga kaliskis na ito, pinasiguro siya ni Leyley na habang hindi ito kailangan ng Defense Forces, hindi nila kailangang magbenta ng sarili para sa pagkain, tulad ng kinatatakutan ni Chuka. Kinabukasan, sinabi ni Atami kay Kirata na kinokolekta niya ang mga kaliskis ng dragon upang tulungan ang mga refugee na matutunan ang tungkol sa kalakalan sa Special Region. Ang layunin niya ay turuan silang alagaan ang kanilang sarili at makasurvive ng mag-isa ng walang ang pag-asa sa iba. Ang kabaitan ni Atami ay hindi nakaligtaan ni Chuka at siya ay taos-pusong nagpapasalamat para sa kanyang tulong. Sa ganitong sitwasyon, lahat sila ay sumakay sa isang jeep at umalis patungo sa lupain ng Atalaka, handa sa anumang darating. Habang ang grupo ni Atami ay papunta sa Atalaka, biglang ipinaalam ni Kiryuta sa kanya na maraming usok ang umaakyat mula sa malapit na bundok. Tinanong ni Atami si Kirura kung may daan bang patungo sa usok at itinaturo ni Kiryuta ang isang kalsadang diretsyo patungo sa mga bundok. Sa kanyang karanasan, agad na napagtanto ni Atami na ang usok ay nagmumula sa rehiyon sa paligid ng Atalaka. Iminungkahi ni Leyley na ang usok ay maaaring mula sa isang malaking bagay ang sinusunog sa lugar. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, inutusan ni Atami ang kanyang mga unit na manatiling alerto at mabantayan ang kanilang paligid, pati na rin ang mga langit. Habang nasa gitna ng pag-uusap si Atami, dinidila ni Worry ang kanyang mga labi sa kasab-ika na sinasabi na naamoy niya ang dugo sa malapit. Lumalabas na sina Prinsesa Pinya at ang kanyang unit militar ay nag-atake sa kaharian ng Atalaka. Ang salpukan ng mga espada, dugo, at mga katawan ay makikita kahit saan. Pagkatapos makontrol ng mga puwersa ng prinsesa ang kastilyo, nagsimulang kumalma ang mga bagay-bagay. Ang kanyang katulong, na mukhang nalilito, ay nagtatanong kung bakit sila nakikitungo sa mga bandido sa Atalaka. Si Pinya, na halatang nabigo, kinitil ang kanyang mga ngipin at umamin na pareho silang walang kam-alay-malay. Sinabihan lamang siya na may grupo ng mga armadong man-invade ang umaatake sa iba't ibang teritoryo. Nagalit ang prinsesa dahil sa maling impormasyon ng mga puwersang Hapon ang umaatake sa mga teritoryo, na nagdulot sa kanya para magmadali papuntang Atalaka. Gayunpaman, pagdating niya, ang tanging nakita nila ay ang mga labi ng kanyang sariling mga tropa na ngayon naging bandido. Inutusan niya ang kanyang katulong na ipaalam sa lahat na huwag magpabeya at maghanda para sa anumang higit pang pag-atake na maaaring mangyari sa Atalaka. Humiling din siya na itapon ang mga katawan ng mga patay na bandido at gumawa ng matitibay na hadlang, habang siya ay nagpapadala ng mensahe sa Royal Army na darating upang tumulong sa loob ng 3 araw. Sinasabi ito, ang prinsesa ay pumunta sa mga silid-pahingahan ng kastilyo kung saan tinanong siya ng butler kung may paraan upang maiwasan ang karagdagang laban. Sumagot ang prinsesa na kung titigil sila sa laban, mawawalan sila ng lahat, mamamatay ang kanilang mga tao, at maaabuso ang mga babae, kaya upang maiwasan yon, kailangan nilang makipaglaban hanggat makakaya nila upang makaligtas. Matapos sabihin ito, pumunta ang prinsesa sa kanyang silid upang magpahinga, humihiling sa butler at sa katulong na ipaalam sa kanya kung may mangyaring mahalaga. Pakiramdam niya ay malungkot habang siya'y umakyat sa kama, hindi maiwasang makaramdam ng pagkabagot. Hindi niya inasahan na ang kanyang unang labanan ay magwawakas sa kapahamakan. Bilang isang bata,
Palagi siyang nangangarap na maging pinakamagaling na kabalyero ng kaharian at nagsanay sa ilalim ng pinakamahusay na mga guro. Ang layunin niya ay makagawa ng sarili niyang orden ng mga kabalyero, sa tulong ng kanyang mentor na si Gray. Pagkatapos ng 7 taon ng masigasig na trabaho, sa wakas ay naitatag niya ang kanyang orden, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang ama na makilahok sa mga tunay na laban. Sa halip, ang kanyang orden ng kabalyero ay ginamit lamang para sa mga seremonyal na layunin bilang mga bantay ng karangalan. Ilang oras ang lumipas, ginigising siya ng katulong at butler sa mas urgent na balita. Sinabi nila sa kanya na may grupo ng mga tao na dumating sa pintuan ng kastilyo, ngunit hindi nila malaman kung sila ay kaibigan o kalaban. Agad na bumangon ang prinsesa at nagtungo sa gate. Sa pagtingin niya sa isang peephole, nakita niya ang isang jeep at mga tao na umaalis. Habang siya ay masusing nanunood, napagtanto niyang hindi ito basta pangkat ng mga mandirigma, kundi naroroon sina Lily, ang tunay na mage, Rory, ang kilalang tagagapas, at isang pambihirang elf na babae. Napapagitna siya sa dalawang desisyon, kung dapat ba niyang buksan ang mga pintuan para sa mga estranghero o itaboy sila dahil maaari silang mga kaaway. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpa siya ang prinsesa na buksan ang mga pintuan, at pagdako niya, agad niyang itinulak si Atami. Pinagsabihan siya ng elf na babae na siya ay parang ibon na walang isip at binuksan ang mga pintuan nang hindi niya alam na may nakatayo sa malapit. Di nagtagal, nagising si Atami at humiling sa kanyang mga kasama na maging handa, at makikipag-ugnayan siya sa kanila kapag kinakailangan. Tumingin siya sa prinsesa at humiling na ipaliwanag ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Prinsesa Pina na ang lungsod-kuta ng Atalika ay matatagpuan sa sangandaan ng mga highway ng Tesaria at Apia, kaya't ito ay isang sentrong pamilihan. Ang mahalagang posisyon nito ay nagbigay daan sa Atalika na umunlad sa loob ng maraming henerasyon na pinamumunuan ng mga maharlikang imperial. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang biglaang pumanaw ang huling pinuno ng lungsod, na nag-iwan ng 3 anak na babae na nalagay sa isang mapait na laban para sa kontrol ng trono. Ang panganay at gitnang anak na babae, parehong kasal sa mga makapangyarihang pamilya, ay patuloy na nakikipaglaban sa bunso, si Mui, para sa karapatang mamuno. Ang labanan sa kapangyarihan, ang pagitan ng mga kapatid na babae ay naging mas matindi, at walang makapagbigay ng malinaw na pamumuno. Lalong lumalala ang sitwasyon nang magpadala ang imperyo ng mga puwersang militar sa ibang mundo. Kinailangan ng bawat pamilyang noble na magpadala ng kanilang mga sundalo upang tumulong sa labanan, ngunit sa trahedya, walang nagbalik sa mga commander. Sa pagkabawas ng kanilang mga puwersa at walang namumuno sa pagtatanggol ng lungsod, mabilis na bumagsak ang seguridad ng Atalika. Sinamantala ng mga tulisan at kaaway ang mahina na kalagayan ng lungsod, at kahit ang pagtatanggol sa mga pader nito ay naging higit na mahirap na gawain. Atalika, isang kuta ng kapangyarihan at isang mukha sa hindi tiyak na hinaharap, ang mga tao nito ay nabubuhay sa takot habang nagpatuloy ang laban para sa kapangyarihan. Di nagtagal, binuksan ni Princess Pina ang mga pintuan ng isang silid. At nang pumasok sila sa kwarto, nagulat sina Itami at ang iba pa nang makita si Prinsesa Mui, ang pinakamabatang anak, na nakaupo sa trono. Ang pinakamabatang prinsesa ay 11 taong gulang lamang, masyadong bata para maging susunod na pinuno at harapin ang mabigat na responsibilidad. Sinabi ni Pina sa kanila na dahil napakabata ni Prinsesa Mui, siya ang hinihinga ng tulong na alagaan ang kaharian sa kanyang halip. Nang sumunod, sinabi ni Itami kay Pina na tutulong siya sa Atalika at kay Prinsesa Mui dahil ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapahirap sa lahat. Kailangan nilang magtatag ng kapayapaan upang makapagbenta ng mga kaliskis ng dragon at kumita para makabuhay ng maayos. Pinapayagan ng prinsesa si Itami at ang kanyang grupo na kunin ang kontrol sa timog na pintuan at tulungan sila. Di nagtagal, inilagay ni Itami ang kanyang mga sundalo sa bubong ng kastilyo at maingat na sinuri ang paligid. Agad niyang napansin ang isang grupo ng mga lalaki at kabayo na tinawag na mga scout ng mga kaaway na nagmamasid sa timog na pintuan. Ipinaalam sa kanya ng kanyang kasama na wala pang sapat na tao ang kaaway para iikot ang lungsod at ang hilagang bahagi ay nakaharap sa matarik na bangin, kaya malamang ay ayusin nila ang kanilang mga tropa sa 3 pintuan. Medyo nag-aalala si Itami dahil mayroon lamang siyang 12 sundalo upang bantayan ang timog na pintuan at ngayon ay hindi na sila makakabawi dahil nag-alok na sila na tulungan ang prinsesa.
Agad na nagtungo si Itami. Iniutos ang kanyang mga sundalo na kumuha ng posisyon, tinitiyak na sila ay maayos na nailagay. Sa gitna ng gabi, nagsimula ang kaaway ng isang biglaang atake mula sa mga silangang pintuan at mabilis na napagtanto ni Itami na ang mga bandido ay hindi tinarget ang timog na pintuan dahil hindi sila basta-basta mga kriminal na nagtater-betray sa mga sundalo. Samantala, ang prinsesa at ang kanyang unit sa gabi ay nakikipaglaban sa isang matinding labanan sa isa pang grupo ng mga bandido sa silangang pintuan. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang umulan ng mga palaso sa kastilyo, na nagdudulot ng panik sa mga tagapagtanggol. Ang sitwasyon ay lalong nagiging magulo nang madiskubre nila na ang mga bandido ay hindi nag-iisa at may isang espiritu na tagapagdala na sumali sa atake. Nagdadagdag ng mas malaking banta sa sigalot. Isang mabangis na laban ang sumiklab sa pagitan ng mga tagapagtanggol at mga bandido, kung saan parehong nagdusa ng malubhang pagkawala ang mga panig. Ang prinsesa, na nakamasid sa pagdanak ng dugo sa kanyang harapan, ay nalulumbay sa walang kabuluhang karahasan. Ang kanyang mga kabalyero ay nahihirapang panatilihin ang kontrol at ang mga tagapagtanggol ng kastilyo ay naitutulak sa kanilang mga hangganan. Ang tanawin ng kanyang mga tao na bumabagsak ay pumuno sa prinsesa ng malalim na pakiramdam ng kawalang makapangyarihan at pagkakasala. Sa kanyang pagnanais na tawagan si Itami at ang kanyang grupo para sa tulong, isang alon ng pagkakasala ang bumabalot sa kanya. Nararamdaman niyang siya ang may pananagutan sa pagpapadala sa kanila sa tila isang misyon ng pagpapakamatay sa hilaga. Mga tarangkahan, unti-unting nakukuha ng mga bandido ang kontrol sa Atalaga, nagdadala ng pagkasira sa lahat ng dako. Sila ay pumatay at nanakit sa mga lokal, nag-iiwan ng takot at kaguluhan. Sinusubukan ng imperial na hukbo na pigilan sila ngunit kaunti ang mga sundalo, na nagpapahirap na pigilin ang mga umaatake. Ang mga sundalo ay nakikipaglaban ng matatag, ngunit ang malaking bilang ng mga bandido ay nagsisimulang magpuno sa kanila. Lalong lumalala ang sitwasyon nang mahuli ang commander ng imperial na hukbo sa gitna ng labanan. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, siya ay napatay, nag-iiwan sa mga sundalo at mga tao ng Atalaga sa pagkagulantang at takot. Ang balita tungkol sa ang pagkamatay ng commander ay kumakalat agad, nagdudulot ng takot sa mga tagapagtanggol at mamamayan ng lungsod. Nang wala ang kanilang leader, ang mga tagapagtanggol ay nakararamdam ng kawalang pag-asa habang ang mga bandido ay lalong lumalakas at papalapit na sa pagkuha ng kastilyo. Sa gitna ng kaguluhan, ang leader ng mga bandido ay humarap at nagbigay ng talumpati upang hikayatin ang kanyang mga tao. Siya ay may pagmamalaki na nagpahayag na ang kanilang pagkakataon para sa paghihiganti matapos ang kanilang pagkatalo sa Arnis Hill ay dumating na. Pinapaalala niya ang kanilang mga kapatid na namatay sa labanan at nangangako na pagbabayaran ng imperial na hukbo para dito. Ang mga salita ng leader ng bandido ay nagbibigay sigla sa kanyang mga tao, pinupuno sila ng enerhiya. Nangako siya na walang sinuman sa mga sundalong imperial ang makakaligtas at tinawag silang mga traidor na nararapat mamatay. Ang kanyang talumpati ay nagtutulak sa mga bandido na labanan ng mas matindi, habang ang mga tagapagtanggol ng Atalaga ay nahihirapang protektahan ang lungsod. Di nagtagal, dumating ang balita na si Norman, ang komandante ng imperial na hukbo, ay namatay. Nagdudulot ito ng takot sa mga nakapaligid sa prinsesa, na nag-uudyok sa kanya na humingi ng tulong mula sa mga puwersang depensa ng Hapon. Lalong naging desperado ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang labanan at nagiging maliwanag na ang mga pintuan ng kastilyo ay malapit ng maging mahina, na nag-iiwan sa kanilang bukas para sa mga bandido na salakayin at patayin ang lahat ng nasa loob. Iminungkahi ng kanyang tagapayo na ang tanging opsyon ay ang humiling ng mga espesyal na puwersa at simulan. Nag-e-evacuate ng mga tao kaagad upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Umaabot na ang oras at kailangan ng mabilis na desisyon. Sa kabilang banda, hindi na kayang pigilan ni Roroy ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa mga bandido, kaya tumakbo siya patungo sa mga silangang tarangkahan. Nang makita ito, sinundan siya ni Atami at ng kanyang mga kasama sa kanilang jeep, habang iniutos ni Atami na ang 401 na reinforcement ay maging handa sa mga silangang tarangkahan at maghintay sa kanyang utos. Sa lalong madaling panahon, nagsimula nang tumungo ang mga helicopter ng labanan ng 401 na reinforcement ng mga puwersang Hapon patungo sa mga silangang tarangkahan upang umabot sa kanilang mga posisyon.
Sa lalong madaling panahon, umabot si Roroy sa labanan, mga lupa at nakatayo sa gitna ng mga lalaban ng mga lalaki na nagugulat nang makita siya. Ginagamit niya ang kanyang hindi matitinag na pang-eksperimentong palakol upang patayin ang mga suwail na bandido at mabilis na sinisimulan ang pagkuha sa digmaan. Bigla, sa utos ni Atami, nagsimulang magpapaputok ang mga helicopter ng labanan sa mga bandido gamit ang mga missile at machine gun. Unti-unti nilang sinisira ang mga base ng kaaway, pinapawalang bisa ang mga ito ng mabilis at pinipilit silang tumakas para sa kanilang buhay. Ang mga duwag na bandido ay walang laban sa harap ng mahusay na sinanay na 401 helicopter ng labanan. Sa lalong madaling panahon, umabot din si Atami at ang kanyang koponan sa mga silangan na pintuan at nagsimulang magbuhos ng mga bala sa kaaway na nagiging sanhi ng kanilang pagtakas na parang mga basang pusa. Nakita na nasa likod siya ni Atami, sinimulan ni Roroy ang naglaban muli, pinatay ang mga bandido na parang mga insekto sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa wakas, pinatay niya ang commander ng hukbo ng mga bandido at ang madla ay naguluhan matapos ang pagkamatay ng kanilang leader. Humiling ang commander ng mga helicopter na labanan na lumikas si Atami mula sa kastilyo dahil tutukiin nila ang mga base ng kaaway sa loob ng 10 segundo. Matapos sirain ang mga base, bumaba ang mga sundalo mula sa helicopter at nagsimula sa kanilang mga misyon ng paglikas habang ang prinsesa ay nakatingin sa kakatwang makina na kayang pumatay ng tao sa loob ng ilang segundo. Naubos ang mga bandido at nagsimulang magtrabaho ang mga sundalo sa paghahanap sa mga lokal at sa pagpapanumbalik ng mga tahanan ng mga tao. Bomb visit ang mga tagapayo ng prinsesa, siya na ibalita sa kanya na sila ay sa wakas nanalo. Ipinahayag ng prinsesa na ang imperial na hukbo ang nanalo ngunit ang mga puwersa ng depensa ng Hapon at ang pari ng Imuoy, si Roroy, ang tunay na nagtagumpay na iligtas silang lahat. Idinagdag niya na ang mga puwersa ng depensa ng Hapon ang kalaban ng kanilang kaharian na umangkin sa Arnis Hill at nagtataka siya kung tinawag niya ang isang mas mapanganib na puwersa upang iligtas ang Atalaka. Natatakot siya na kung ang mga puwersa ng depensa ng Hapon ang kanilang mga kaaway, sila kasama ang kanyang mga kasama at tagapayo ay magiging mga bihag at ang pinakamahalagang lugar agrikultural ng imperyo, ang Atalaka, ay magiging kontrolado ng mga puwersang ito. Pagkatapos ng lahat, nagtipon-tipon sila sa Royal Court ng Atalaka sa harap ni Prinsesa Muei. Pinayagan ni Atami na kontrolin nila ang mga bilanggo pero sa kondisyon na sila ay tratuhin ng may respeto. Hindi nagtagal ay natapos ang negosasyon at humiling ang mga puwersang depensa sa prinsesa na alagaan ang mga gastusin sa diplomatikong delegasyon at seguridad. Ang mga puwersang depensa ay hindi aabala sa lungsod ng Atalaka at agad na aalis. Gayunpaman, bago umalis papuntang base camp, ang mga babae sa koponan ni Atami ay pumunta upang ibenta ang mga kaliskis ng dragon sa negosyante. Pagkatapos ng kaunting negosasyon, nakakuha si Lely ng 30,000 mga pilak na barya para sa 200 dragon scales ngunit para sa natitirang 10,000 pilak na barya nagbibigay ang mga ngalakal ng ilang impormasyon tungkol sa mga kamrisenteng pangyayari bilang kapalit. Pagkatapos ng negosasyon sila ay pabalik na sa burol pero biglang huminto ang pinuno na may malakas na tunog at sinabi ng Chuper kay Atami na makikita niya ang usok muli. Nang gumamit sila ng binoculars upang tingnan ng mabuti, napansin nilang ito ay isang batang babae na nakasakay sa kabayo. Ang kakaibang babae ay may blonde na buhok na nakasuot ng tyra na sinundan ng kanilang mga magandang babae. Nang tiningnan ni Atami ng mabuti, nakita niya ang mga bandila ng imperial na kaharian at iyon ay maliwanag na nangangahulugan na ang mga babae ay ang Rose of Order Knights ng kaharian na sinabi ng prinsesa kanina. Tungkol sa ang blondeng kabalyero ay huminto sa harap ng jeep at galit na tinanong kung sila ba ang kaaway mula sa ibang kaharian. Nang lumabas si Atami para magpaliwanag, may isa pang kabalyero na naglagay ng espada sa kanyang leeg at inuutusan siyang tumahimik. Nang sinubukan ni Atami na magsalita muli, sinampal siya ng kabalyero na nagdulot sa iba pang mga sundalo na kumuha ng kanilang posisyon upang barilin ang mga bastos na kabalyero, ngunit humingi si Atami na iwan siya at tumakbo. At mabilis na iniikot ng lahat ang kanilang mga jeep at umalis habang naiwan si Atami na hostage kasama ang mga kabalyero. Pinahirapan ng mga kabalyero si Atami bago siya dinala sa prinsesa. Nang makita ng prinsesa si Atami na puno ng pasa, itinapon niya ang isang baso ng alak sa mukha ng isa sa mga kabalyero na tinatawag. Silang isang grupo ng mga Hangal na kumidnap sa kanilang tagapagligtas na si Atami.
Malungkot niyang sinasabi sa kanila na nilabag nila ang kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng mga espesyal na puwersa ng depensa at ng lungsod ng Atalika at malinaw na nangangahulugan ito na maaaring magdeklara ng digmaan ang mga puwersa ng depensa laban sa Atalika. Sa kabilang banda, ang koponan ni Atami at ang iba pa ay desperadong naghihintay sa hangganan ng Atalika para sa pagbabalik ni Atami. Ang general na pangalawa sa utos ay nagpahayag na maghihintay sila hanggang sa dapit hapon at kung hindi bumalik si Atami, magpasok sila sa kastilyo upang isalba siya. Habang sila ay nag-uusap, sinabi ng pinakamalapit na katulong ni Atami sa mga babae na si Atami ay isang ranger at nagulat sila nang marinig ito. Ito, si Atami, na parang isang psycho na sobrang hilig sa manga, ay talagang isang mahusay na sinanay na ranger na dumaan sa matinding pagsasanay at may isip at katawan na parang bakal. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasya silang pumasok sa kastilyo dahil walang senyales si Atami. Ginagamit ng elfa ang kanyang mahika sa pagtulog para kumanta ng lullaby at ipatulog ang mga bantay, at hindi nagtagal ay nakatulog ang lahat. Mabilis siyang umakyat sa bubong ng kastilyo at nagbigay ng senyales sa mga sundalo para pumasok sa loob at agad na umupo ang mga sundalo sa kanilang mga posisyon. Sa loob ng kastilyo, si Atami ay nakabenda at pinatulog upang matulungan siyang makabawi. Nang magising siya ay medyo nagulat na makita ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga babae na mukhang makakaranas ng mga mitolohikal na nilalang. Isa sa kanila ay may mga tainga ng pusa habang ang isa naman ay may anyo ng kuneho. Di nagtagal, pumasok ang punong katulong sa silid at tiniyak kay Atami na siya ay nasa silid ng prinsesa at inutusan ng prinsesa ang mga tagapaglingkod na alagaan siya ng mabuti. Iniulat din niya na ang mga kabalyero na nagtratong masama sa kanya habang papunta sa Atalika ay mahigpit na pinarusahan at sila ay labis na nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanilang bayan. Seryosong sinabi ng katulong na ang isang nagligtas sa kaharian ay hindi dapat tretuhing masama kaya kung nais niyang wasakin ang lungsod ng Atalika bilang ganti, susuportahan din siya nila ngunit huwag niyang sasaktan si Prinsesa Muei. Mabilis na si Atami, tinitiyak sa kanila na hindi ka gagawa ng anumang hanggal na tulad nito. Ngumiti ang katulong at sinabi sa kanya na hanggat hindi siya gumagaling, ang apat na tagapag-alaga ay aalagaan siya at si Atami at pwede silang hilingin ng anumang kailangan niya. Sabi ni Suvan, ang batang babae na may tainga ng kuneho, na may isang tao na pilit na binubuksan ang mga rehas ng bintana ng silid ni Atami. Sumagot ang punong katulong na baka mga kaibigan ni Atami ang mga iyon at kung sakaling may iba, kaya nilang ayusin ito sa kanilang karaniwang paraan. Nang naguluhan si Atami na nagtanong tungkol sa mga batang babae, sumagot ang katulong na isa sa kanila ay isang mandirigma na kuneho na ang pangalan ay Mamina. Ang isa ay pusa na tinatawag na Persia. Ang pangatlo ay Medusa na ang pangalan ay Iria, habang ang huli ay isang tao na ang pangalan ay Moon. Binabalaan niya siya na ang Medusa ay kayang kunin ang enerhiya ng tao gamit ang kanyang buhok pero siya ay sanay na bantayan si Atami habang siya ay nagpapagaling. Bigla na lang pumasok ang mga kasama ni Atami na mga sundalo sa kwarto na handang umatake kung may sino man ang susubok na pigilan sila sa pagkuha sa kanilang kapitan. Pero ang mga panga nila ay bumagsak sa sahig nang makita nilang si Atami ay ginagamot na parang hari na may mga hindi pangkaraniwang babae na naglilingkod sa kanya. Sa lalong madaling panahon, nagsimula ang mga sundalo na makipagkaibigan sa mga tagapag-alaga ni Atami at sa headmaid. Ang mga lalaki ay sinusubukang makipaglandian sa mga babae habang ang headmaid ay patuloy na dumidikit kay Rory upang makuha ang kanyang basbas. Nanatili ang masiglang atmosfera sa paligid. Si Atami na nagsasabi na dahil sa lahat ay magiliw dito, maaari silang manatili sa Atalika ng mas mahabang panahon at mag-enjoy ng sama-sama sa ngalan ng palitan ng kultura. Tinawag ng prinsesa ang mga kabalyero ng ka-order ng Rosas at nakipag-usap sa blunder na kabalyero. Sinabi niya rito na dapat niyang akuin ang responsibilidad sa hindi magandang pagtrato kay Atami at iminungkahi na gamitin ang kanyang alindog upang makuha ang kanyang tawad. Inaasahan ng prinsesa na makakatulong ito sa kanila na makalampas sa insidente ng mapayapa. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag ang blunder na kabalyero. Nagbihis siya ng nakakabighaning damit at pumunta sa silid ni Atami na inaasahang siya lamang ang naroon. Ngunit nang siya ay pumasok, nagulat siya nang makita isang masiglang salo-salo. Punong-puno ng mga tao ang silid na nag-uusap at tumatawa at si Atami ay nasa gitna ng lahat na tuluyang hindi siya pinapansin.
Ang blondeng kabalyero ay nakakaramdam ng kahihiyan. Sinasabihan niya ang sarili na siya ang pangalawang anak na babae ng kagalang-galang na bahay ng Palestia, ngunit kahit tumingin si Atami sa kanya, ito ay nagtamo ng pinsala sa kanyang pagmamalaki at mabilis na nasakop ng galit. Sa isang pagsabog ng galit, siya ay nagmadaling lumapit kay Atami at sinampal siya ng malakas sa mukha na nag-iwan ng malaking pasa. Ang gulo ay nagdulot sa kanila na dalhin sa harap ng prinsesa. Nang makita ng prinsesa ang pasa sa mukha ni Atami, siya ay nagulat. Matapos malaman na ang blondeng kabalyero ang may kasalanan, siya ay nagbunghalit ng buntong hininga sa pagkabigo. Siya ay nag-aalala na baka magalit si Atami at utusan ang kanyang mga puwersa na salakayin sila na naglalagay sa kanilang marupok na kapayapaan sa panganib. Sinabi ng mga sundalo sa prinsesa na isasama nila si Atami dahil malaya siyang makitungo sa kanyang mga kabalyero sa kanyang sarili. Sabi rin nila na kailangan ni Atami na mag-ulat sa kanilang pambansang senado, kaya kailangan niyang naroon. Nang marinig ng prinsesa ang tungkol sa senado, isang takot ang damapo sa kanya. Nag-aalala siya na baka magreklamo si Atami tungkol sa maling asal ng kanyang mga kabalyero at maaaring tumawag ang senado ng Hapon para sa digmaan laban sa Atalanta. Kaya't mabilis na tumayo ang prinsesa mula sa kanyang trono at nagpahayag na sasama siya kay Atami upang ang senado. Kinabukasan ay naglakbay sina Atami at ang kanyang mga kasama si Prinsesa Pina patungo sa senado. Nang papalapit na sila sa Arnis Hill, napansin ng prinsesa ang mga sundalo na nag-eensayo gamit ang kanilang mga baril at naguluhan. Nagtataka, tinanong niya si Lely kung ang mga sundalong ito ay mga wizard na gumagamit ng magic. Umiling si Lely at ipinaliwanag na ang mga sundalo ay hindi mga wizard kundi gumagamit ng mga sandatang tinatawag na baril. Inilarawan niya ang mga baril bilang cylindrical na mga kagamitan na lumilikha ng pagsabog gamit ang mga lead na bala. Ang mga sandatang ito, kasama ng kanilang pagsasanay, ay nagpapabisa sa mga sundalo sa labanan. Dagdag ni Lely na ang kanilang natatanging paraan ng paglaban ang dahilan kung bakit nila tinalo ang mga imperial na puwersa sa Arnis Hill. Habang ang prinsesa, tumingin siya sa labas, ang kanyang kuryusidad ay nagiging takot. Nakikita niya ang mga tangke, helikopter, at mga sundalo na may dalang baril na sa kanya ay mukhang kakaiba at nakakatakot. Napuno siya ng damdamin at inihahambing ang mga makinang ito at armas sa mga halimaw mula sa ibang mundo. Nahihirapan siyang isipin na kayang likhain ng mga tao ang ganitong mga bagay. Pagdating sa base camp, dinala ang prinsesa sa Lieutenant General na si Hazama na namamahala sa lahat ng aktibidad sa depensa sa espesyal na rehiyon. Sinamahan din siya ni Lely bilang tagasalin at tagapamagitan. Nang tanungin ng general kung bakit isang mataas na prinsesa mula sa imperial na rehiyon ang bumisita sa kanila, siya ay humingi ng paumanhin at sumagot na ang kanyang mga tropa ay hindi kumilos ng maayos sa Atami, kaya siya ay dumating upang humingi ng tawad. Ang general ay sumasagot na nabasa niya ang mga ulat at maaaring may hindi pagkakaintindihan sa mas mababang antas. Ang prinsesa ay tumango bilang pagsang-ayon at sumagot na siya ay labis na humihingi ng paumanhin para doon. Sinabi ng general na ang prinsesa ay naging mabait na magsilbing tagapamagitan sa pagitan ng imperyo at ng mga puwersa ng depensa, at kung ang kasunduan ay nagiging sanhi ng problema, maaari nilang isaalang-alang ang mga termino at bumuo ng bagong kasunduan. Agad na sumagot ang prinsesa na ang kasalukuyang mga termino ng kasunduan ay ayos lang. Sinabi ng katulong ng general sa prinsesa na humiling si Atami na ikonsidera ang mga pasa bilang bahagi ng kanyang tungkulin sa espesyal rehiyon at hindi ng prinsesa at mga kabalyero. Mamayang gabi umupo si Atami sa kanyang kubo na nagreklamo tungkol sa kung paano ang kanyang mga tungkulin sa espesyal na rehiyon ay pumipigil sa kanya na dumalo sa anumang mga anime event. Nakadiwang siya sa kanyang silya na nakatitig sa kisame at naghahangad ng pahinga mula sa kanyang abalang buhay. Habang unti-unting bumabigat ang kanyang mga talukap at malapit na siyang makatulog, isang katok sa pinto ang nagpakabigla sa kanya. Nang binuksan niya ang pinto, nakita niya si Lely na nandun at mukhang pagod na pagod. Ang kanyang mga mata ay nakababa at malambing ang kanyang boses habang ipinapaliwanag na ginugol niya ang buong araw sa pag-interpret para sa mga puwersa ng depensa at mga tao ng kanyang kaharian. Tinanong niya kung maaari siyang ibalik sa kanyang kampo. Tumingin si Atami sa orasan at nakakunot ang noo. Nagmamadali na at mahirap nang mag-ayos ng jeep sa oras na ito. Inirerekomenda niyang magstay siya sa kanyang cabin para sa gabi at magpahinga.
Nag-atubili si Lely sandali pero tumango na lang, masyadong pagod para makipagtalo. Bago pa siya makapag-ayos ng maayos, bumagsak si Lely sa sahig at natulog na roon mismo. Si Atami ay bumantong hininga, nilinggan ang kanyang ulo na may munting ngiti. Maingat niyang pinick up siya at inilagay sa kanyang kama, tinakpan nito para makapagpahinga siya ng maayos. Lumapit siya ng upuan sa tabi ng kama at umupo, nagbabalak na bantayan siya sandali. Gayunpaman, ang mga pangyayari ng araw ay nakapagpagod din sa kanya. Hindi nagtagal bago siya makatulog, nakahiga ang kanyang ulo sa gilid ng kama. Kinabukasan, naghanda ang elf na si Rory, si Lely, at ang wizard na tumawid sa mga pintuan at pumunta sa Japan para sa karagdagang pagtatanong ng mga opisyal ng Hapon. Sa gulat ng lahat, sumama rin ang prinsesa kasama ang knight na may blonde na buhok, na nagsabing siya rin ay tahimik na sasama sa kanila. Di nagtagal, tumawid ang grupo sa mga pintuan upang makarating sa Japan at lahat sila ay na-shock sa mga matataas na gusali at skyscraper sa paligid. Nagtataka ang prinsesa na ang imperyong nagsimula ng digmaan laban sa isang sibilisasyon na kayang bumuo ng mga estrukturang abot langit ay tiyak na matatalo. Habang inaasikaso ni Atami ang mga papeles, isang lalaki na may kulot na buhok ang nagpakilala bilang Komikado. Isang kinatawan mula sa punong tanggapan ng intelligence at siya ay hiningi upang dalhin sila ng ligtas. Tiningnan siya ni Atami na may pagdududa at tinanong kung siya ay mula sa Departamento ng Pampublikong Kaligtasan. Tumawa ang kakaibang tao bilang tugon at sumagot na ang isang matalino tulad ni Atami ay madaling makakilala ng pagkatao ng isang tao. Kinuha ni Komikado ang kanyang notepad at nagsimulang sabihin ang lahat tungkol kay Atami at sa kanyang background. Sinabi niya na tiningnan niya si Atami at discover na mayroon siyang pangalawang pinakamababang grado sa kanyang klase noong officer training at bahagya na niyang nalampasan ang huling pwesto dahil may ibang trainee na nasugatan. Nagtapos siya ngunit na rate na halos dumaan lang at nagalit ang CEO niya at itinapon siya sa Ranger Officer School na natapos niya sa kabila ng lahat. Sa hindi malamang dahilan, nailipat si Atami sa Narashino pagkatapos noon. Ang mahihirap na pagsusuri sa kanyang personal na pagganap ay nanatili siyang pangalawang tenente pero pagkatapos ng insidente sa Ginza, na-promote siya sa unang tenente. Pero ang kahanga-hanga ay isang tamad na tulad ni Atami na may masamang reputasyon sa tungkulin ay naging AS Ranker, isang grupo ng mga sundalo na espesyal na ginawa batay sa US Army's Green Berets at Delta Force. Tumingin si Atami sa kanya at sumagot na kung ang isang kolonya ng langgam ay aalisin ang pinakamalazy, ang iba ay magiging tamad na rin kaya kailangan ng mga tamad. Nagtawanan ang estranghero, at Atami at pinagtatawanan siya sa pagsasabing kung ang mga tamad tulad niya ay magsisimulang makakuha ng mahahalagang posisyon, tiyak na sila ay mapapahamak. Hindi nagtagal, sumakay silang lahat sa isang bus na dumaan sa lungsod na may mga pamilihan at mga puno ng Pasko. Ang mga bisita mula sa imperial na rehiyon ay namamangha sa mga kakaibang gusali na may mga tao sa loob. Huminto sila sa isang tindahan ng damit para bumili ng maraming damit para sa mga bisita upang makapagbihis sila ng pormal para bisitahin ang diet building, pagkatapos ay nagpunta sila para sa isang mabilis na tanghalian. Pagkalipas ng ilang sandali, umabot sila sa gusali ng Senado kung saan ipinakilala ang prinsesa sa katulong ng punong ministro at ang kalihim ng ugnayang panlabas. Nagpatuloy silang lahat na kumuha ng ang mga upuan nila. Ibinabahagi ng katulong sa kanila ang tungkol sa mga mangyayari, sinasabi na magkakaroon sila ng komperensya upang masiguro na lahat sila ay nasa parehong pananaw. Tatalakayin at magdesisyon sila tungkol sa ilang mga bagay dito ng maaga. Agad na kumalat ang balita sa Japan na pagkatapos ng 4 na buwan mula sa insidente sa Ginza, ang unang sesyon ng tanong at sagot ay gaganapin sa Diet ngayon. Kasama ng mga tauhan ng puwersa ng depensa na naroon sa espesyal na rehiyon ay ang mga refugee na inimbitahan. Sa gabi, isang press conference ang inihanda para sa mga bisita at puwersa ng depensa. Sa sandaling pumasok si Atami kasama ang mga refugee, ang mga kamera ay nag-click sa kasiyahan at agad. Ang mga talakayan ay nagsisimula. Di nagtagal, isang babae ang lumapit sa podium upang akusahan ng SDF forces sa hindi pagiging mabilis sa pagluwas ng mga buhay ng mga tao na pinatay ng dragon sa rehiyon ng Ginza. Upang sagutin ang kanyang tanong, tahimik na sumagot si Atami na dahil mas malakas at mas makapangyarihan ang dragon, hindi marami ang magagawa ng SDF.
Bukod pa rito, kulang sila sa sapat na firepower na tumama lamang sa katawan ng dragon. Talagang gusto nilang magkaroon ng mas malakas na sandata tulad ng Charged Particle Beam, Railgun, Gravidon Bomb, o bagay na katulad nito. Ang patunay ng lakas ng dragon ay nasa mga kaliskis na nakolekta mula sa espesyal na rehiyon at napagpasyahan nila na ang mga kaliskis ay kasing lakas ng tungsten at ito naglalabas ng mataas na temperatura ng mga apoy. Kaya ang paghingi ng zero na casualties sa laban sa isang halimaw na katulad nito ay hindi makatwiran. Nagtanong ang babae kay Lely kung siya ba ay nakaranas ng anumang abala sa pamumuhay sa mga kampo ng mga refugee na ginawa ng SDF sa espesyal na rehiyon. Tahimik na sumagot si Lely na lahat ng kanyang damit, pagkain, tirahan, trabaho at mga pangangailangan sa espiritual ay naaalagaan sa kampo. Nagtanong ang babae kung ang tugon ng SDF ay sa anumang paraan nakatulong sa 150 casualties at tinanggihan ni Lely. Nagtanong ang babae sa elf kung totoo ba ang kanyang mga tainga at sumagot ang elf na oo, at sa sandaling ipakita niya ang kanyang mga tainga, ang crowd ay nagpunta. Wild na makita ang isang tunay na elf na babae. Ang nagulat na babae ay nagtatanong kung may problema sila sa SDF na humahawak sa atake ng dragon. Ang elf na babae ay sumasagot na hindi siya sigurado tungkol doon dahil siya ay nawalan ng malay noong panahong yun. Sunod na pagkakataon ni Rory at ang unang tanong na itinatanong sa kanya ay ang kanyang pangalan. Pagkatapos nito, tinatanong siyang ilarawan ng buhay sa mga kampo ng mga refugee at sumasagot si Rory na ito ay napakasimple. Kapag siya ay nagising, siya ay nagdadasal at sa gabi siya ay natutulog ng mapayapa. Ginagamit niya ang kanyang oras upang kumain, pumatay, at gumawa ng mga handog upang makuha ang Diyos ng digmaan. Tinanong ng babae na ayon sa mga ulat, 1/3 ng mga refugee ang napatay sa mga atake ng dragon habang ang SDF ay walang nasaktan o mga pinsala, kaya ang mga tao na dapat sana ay nagtanggol sa kanila ng buong puso ay inuna ang kanilang sariling kaligtasan at sa huli, ang buhay ng sibilyan ay naligay sa panganib. Matapos tanungin ang katanungang ito, ngumiti ang babae na akala niya ay naipakita na ang totoong kulay ng mga puwersa ng SDF. Pero biglang sumigaw si Rory sa mikropono at tinawag ang babae na bobo. Itinuloy ni Rory ang kwento kung gaano kahusay nakipaglaban ang mga puwersa ng depensa sa dragon na pinananatiling ligtas ang mga refugee sa likod ng kanilang mga kalasag. Bukod dito, tinanong niya kung ano ang masama sa mga sundalo na sumusubok na iligtas ang kanilang mga buhay dahil kung sila ay mamatay ng walang dahilan, sino ang magpoprotekta sa mga karaniwang tao na walang ginagawa kundi umupo sa kaginhawahan at magreklamo? Idinagdag niya na nakipaglaban ang mga puwersa sa dragon ng apoy at bumalik na buhay kaya ang unang bagay na dapat nilang gawin ay purihin sila. Gayun din, nakayanan ng squad ni Atomni na iligtas ang 3 kapat na mga refugee kasama ang kanilang buhay at kung hindi niya maintindihan na ang mga sundalo ng isang bansa ay may napakahirap na sitwasyon at nagtagumpay sila sa paggawa ng isang bagay na walang ibang makagawa, kung gayon ang babae ay bobo at tanga. Ang babae na halatang naiinis sa sagot ni Rory ay nagagalit sa kanya. Tinatawag siyang bastos na batang hindi marunong makipag-usap sa kanyang mga nakatatanda. Pinagtatawanan siya dahil sa kakulangan ito ng mga halaga at sinisikap na turuan siya tungkol sa mga pamantayan at asal sa Japan. Nang makita ni Rory na nagiging bastos na naman ang babae, handa na siyang turuan ito ng leksyon ngunit upang maiwasan ang karagdagang alitan, mabilis na si Atomni pagsasaka at sinubukang baguhin ang paksa. Kinuha niya ang mikropono at ipinaalam sa lahat na maaaring mukhang masyadong bata si Rory para sa kanyang edad ngunit siya ang pinakamatanda sa lahat ng tao sa silid. Tumayo ulit ang babae at tinanong kung gaano na siya katanda at sumagot si Rory na siya ay 961 na taon gulang at ang elf na babae ay 165 taon. Kaya't muli niyang kinuha ang mikropono at ipinaliwanag na siya ay isang tao na 15 taong gulang habang si Tuka, ang elf na babae, ay isang bihirang uri ng elf fairies na nabubuhay ng 1,000 taon at si Rory ay isang demigod na huminto na sa pagtanda kaya't ang konsepto ng habang buhay ay hindi na angkop sa kanya. Mamaya, tinanong ang prinsesa na bawiin mga preso na kinuha ng gobyernong Hapon matapos ang insidente sa Ginza. Habang bumabalik, dinala ni Atomni ang mga refugee sa pamamagitan ng subway at malinaw na namangha sila na makakita ng tren na tumatakbo sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila kay Komikado na nagdadala sa kanila patungong Tokyo kung saan sila magpapalit ng tren.
Ginagawa nila ito bilang bahagi ng kanilang plano na magtrabaho ng undercover at makahanap ng mahalagang impormasyon. Nang makarating sila sa Tokyo, sinabi sa kanila na hindi na gumagana ang subway dahil sa isang aksidente. Sinabi ni Komikado kay Atomni na may kainahinala dahil maaaring may ilang tao na pwedeng umatake sa kanila. Hindi nagtagal ay sinabihan sila ng isang tagapagbalita na pumunta sa Akihabara at dinala ni Atomni silang lahat sa kanilang bahay ng ex-asawa para mapanatiling ligtas sila. Lahat sila ay nagulat na makita na may ex-asawa rin si Atomni, isang tao na sadyang baliw para mag-asawa ng psychopathic tulad ni Atomni. Sinabi ni Atomni sa kanyang asawa ang lahat at kung paano sila nasa panganib na maatake kaya sumagot siya na ayaw niyang mapunta sa panganib at sumang-ayon ang lahat sa kanya. Sinabi ni Atomni na kinailangan niyang iwanan si Komikado sa kanilang daan dahil ang tao ay mas mapaghinala kaysa sa iba at mukhang siya ay naglilik ng impormasyon at may posibilidad na sila ay pinapangalagaan. Sa gabi habang lahat ay natutulog abala si Risa, ex-asawa ni Atomni, sa pagsusulat ng manga na kailangan niyang isumite kinabukasan. Isa sa mga sundalo ang nagtanong kay Risa tungkol sa kanyang kasal kay Atomni. Sinasagot niya na sila ni Atomni ay magkaibigan sa ngayon. Sabi niya na hindi sila naghiwalay dahil nasa gitna sila ng pagtatalo at medyo iba sila kumpara sa karaniwang magkapareha. Kinabukasan, lahat sila ay nagpasya na pumunta sa mga lugar na puno ng tao upang maiwasan ang panganib. Kaya ang grupo ay nahati sa dalawa, sina Atomni at Risa ang unang grupo para mamili sa Shibuya habang ang ibang sundalo ay isinama ang prinsesa at ang kabalyero sa aklatan upang matuto tungkol sa panitikan ng Japan. Habang sila ay nasa gitna ng Shibuya na tumutulong kay Rory na pumili ng damit para sa kanyang sarili at kumuha ng mga uso. Sa kabilang banda, ang prinsesa ay labis na nagulat, mga salita upang makita ang isang gusali na puno ng mga libro. Habang abala ang lahat sa mga tanawin ng Japan, nagpapatuloy si Atomni upang makilala ang kanyang matagal ng guro, ang dating ministro ng depensa ng Japan. Sa wakas, nagtipon silang lahat sa subway upang magpunta sa mga hot spring ng sama-sama. Matapos ang mahabang biyahe, sa wakas ay nakarating si Atomni at ang kanyang grupo sa hot spring. Lahat ay sabik na makapagpahinga at mag-enjoy sa mga palaigo. Gayunpaman, hindi tumagal ang kanilang mapayapang oras. Naramdaman ni Rory na may nanunood sa kanila. Nang tumingin siya sa bintana, nakita ng kanyang matalas na mga mata ang isang lalaki na nakatayo sa malayo, mga 450 metro mula sa bahay pahingahan. Ang lalaki ay isa sa mga sundalo na nagmamasid sa kanila. Agad na nagulat ang sundalo sa kanyang mga boss kabilang ang dating kalihim ng depensa. Sinabi niya sa kanila na isa sa mga panauhin ang nakakita sa kanya mula sa napakalayong distansya. Ipinakita nito na hindi siya karaniwang tao kundi isang napakapanganib. Ang hindi alam ng grupo ay may isang lihim na pangkat militar na nagmamasid sa parehong mga panauhin ng espesyal na rehiyon at sa mga galaw ni Atomni. Malapit sa mga hot spring, mayroong isinasagawang military training exercise ang mga puwersang Hapones at Banyaga. Ang malalakas na tunog mula sa mga drill ay nagpahirap kay Rory na makapagpahinga. Habang ang iba sa mga natutulog ang grupo si Rory ay gising. Ang mga tunog at ang tensyon sa paligid ay nagpadalang imposible para sa kanya na mag-relax. Nang maglaon ng gabi, dumating ang mga bagong utos para sa militar ng Hapon. Sinabi ng mga nakatataas sa kanila na itigil ang lahat ng pagsasanay at bumalik sa kanilang base. Ang biglang desisyong ito ay nagpakita na may naipadalang kasunduan sa pagitan ng mga Hapon at banyagang gobyerno. Ang kasunduan ay tila may kinalaman sa pagprotekta sa mga espesyal na bisita sa rehiyon at pag-iwas sa anumang problema. Sa loob ng paliguan, parang nasa mahirap na sitwasyon si Rory dahil hindi niya mapigilan ang sarili na sumalakay kay Atomni. Isang nag-aatubiling Atomni ang sumusubok na iligtas ang sarili mula sa masugid na si Rory pero pinanatili siya nitong nakadagan sa lupa. Ngunit sa kabutihang palad, nailigtas si Atomni ng isang tawag sa telepono at agad niyang itinulak si Rory palayo at tumalon patungo sa telepono upang makatakas. Nang may pagkamangha na tinanong ni Rory kung ano ang aparatong ito, sumagot siya na ito ay tinatawag na cellphone at ginagamit ito para sa mahahalagang tawag. Nagsungit si Rory at sinabi na dapat matutunan ng kanyang mga kagamitan kung kailan hindi dapat mang-istorbo. Tumingin si Atomni sa papasok na mensahe at napagtanto na ito ay mula sa Ministry of Defense habang sa labas ng nagkikita ang mga sundalong Hapon at Banyaga.
Tumalon si Rory mula sa bintana at bumagsak sa harap ng dalawang magkatunggaling puwersa. Siya ay mabilis na gumagalaw gamit ang kanyang pang-alahas na pangbuhol upang madodging ang kanilang mga atake ng madali. Habang siya ay tumatakbo sa buong bilis, nagpapaputok ang mga sundalo sa kanya ngunit umiiwas ang mga bala. Sa halip, tinamaan nila ang isa't isa sa kalituhan. Ang mabilis na kilos at hindi inaasahang mga aksyon ni Rory ay nagpapahirap sa parehong panig na makasabay. Maliwanag na ang mga dayuhang sundalo ay ipinadala upang harapin ang mga sundalong Hapon ngunit inaalis ni Rory ang kanilang mga plano. Ganap niyang ginagamit ang kaguluhan upang ikiling ang sitwasyon laban sa kanila. Isang nasugatang sundalo ang nakapag-ulat sa kanyang mga nakatataas na nagsasabing nakatagpo sila ng mga kakaiba at mapanganib na bisita mula sa espesyal na rehiyon. Samantalang sa loob ng inn, si Atomni ay nakahiga ng patag. Sa sahig, sumisigaw siya para sa lahat na ipababa ang kanilang mga ulo habang ang mga bala ay sumisira sa mga bintana. Ang tunog ng putok ng baril ay umaabot sa hangin na echoang ng malakas sa paligid nila. Sinisikap ni Atomni na unawain ang nangyayari pero ang ingay sa labas ay nagdadagdag lang sa kalituhan. Sa gitna ng kaguluhan, naririnig niya ang mabangis na tawa ni Rory habang patuloy siya sa kanyang pamamaril. Ang mga putok ng baril at ang walang tigil na pag-atake ni Rory ay nagpapakita na ang sitwasyon ay malayo sa pagkakontrol. Pagkalipas ng ilang sandali, lahat sila ay lumabas mula sa inn at si Risa ay natatakot na parang pusa pagkatapos makita ang dugo at mga katawan sa paligid ng mga hot springs. Tinanong niya kung ano ang nangyayari at sumagot si Atomni na ang Departamento ng Pampublikong Kaligtasan ay darating na pero hindi na sila makakapaghintay dito. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na sina Tam-ita at Kurabayashi na dalhin lahat ng armas na mayroon sila at ipunin ang gamit ng lahat. Tinanong ni Tam-ita ang prinsesa at ang blondie na si Mike na magbihis at maghanda ng umalis. Lumapit si Atomni sa nasugatang si Rory na nag-aalala kung siya'y malubhang nasaktan pero pinatotohanan ni Rory na ang kanyang katawan ay muling magre-regenerate. Idinagdag niya na ang mga demigod ay hindi namamatay. Sa hating gabi, lumabas ang grupo mula sa lugar ng mainit na bukal pero natutuwa silang walang sino man ang malubhang nasaktan at ang Ministeryo ng Depensa. May-ari ng inn, kung hindi ay magiging biktima sila ng mga dayuhang puwersa. Malapit na nilang makita ang isang sasakyan na may driver mula sa mga puwersa ng depensa at mabilis na itinutok ni Tam-ita ang baril sa kanyang templo at tinanong siyang bumaba sa jeep. Pinalabas nila ang driver mula sa jeep at pinatulog siya ni Leyley gamit ang kanyang mahika. Pagkatapos kunin ang jeep, umalis sila at sinabi ni Atomni na hindi sila pupunta sa rehiyon ng Ginza dahil maaari itong maging delikado para sa kanila. Ang lahat ay nagpanak sa sandaling yun at isang malakas na Tam-ita ang nagtatanong kay Atomni kung bakit sila tumatakbo at naghuhugas ng parang mga daga. Nagbigay si Atomni ng mahabang paghinto at sumagot na hindi niya alam at isang nabuwisit na Tam-ita ang itinutok ang kanyang gun at Atomni na sinasabihan siyang itigil ang mga kalokohan o papapangutin siya. Tinanong ng prinsesa kung siya ba ay naibenta sa pamahalaang Hapones dahil sa loob ng 2 araw ay pinalitan nila ang mga sasakyan at destinasyon ng ilang beses na parang sila ay tumatakbo. Idinagdag niya na narito sila upang mamagitan sa negosasyon sa isang bansang tinatawag na Japan at ang imperyo. Sa ibang salita, narito sila para sa usapang pangkapayapaan pero nagsisimula na siyang maniwalang may grupo ng mga tao na ayaw ng kapayapaan at gusto silang labanan. Pagkalipas ng ilang sandali, umabot sila sa base militar ng mga puwersa ng depensa ng Japan para magpahinga mula sa mahabang paglalakbay. Habang ang 3 dalaga ay nasa labas na bumibili ng inumin para sa kanilang sarili. Decides si Risa na manukso kay Atomni ng kaunti. Tinanong niya siya kung gusto ba niya ang elf o gusto ba niya si Worrey na gothic batay sa personalidad nito o gusto ba niyang protektahan ng platinum blonde at sumang-ayon si Atomni sa lahat ng tanong niya at nakatanggap ng suntok sa ulo mula kay Risa. Pagkatapos bumalik ng lahat sa jeep, ginamit ni Risa ang laptop niya para alamin ang mga schedule nila para sa susunod na araw. Sinabi niya kay Atomni na sila ni Worrey, Tuka, ang elf at Lely ay kailangan bisitahin ang Ginza Memorial. Pagkatapos noon ay babalik na sila sa espesyal na rehiyon. Masiglang sinabi ni Risa kay Atomni na minahal ng mga tao ang mga sagot nila at ang diet at maraming tao ang naging tagahanga nila. Ibig sabihin nito na ang lahat ng tao sa paligid nila sa rehiyon ng Ginza, mahirap para sa mga ahente na atakihin sila sa liwanag ng araw.
Sinabi ni Risa na papasok siya sa opisyal na website at titiyakin na mag-upload siya ng mas maraming impormasyon sa ibang mga site bago magtanghali. Kinabukasan sa ganap na 10 ng umaga, nagulat ang mga tao sa Japan nang marinig ang balita tungkol sa biglang pagbibitiw ng kanilang punong ministro at ang kanyang pagpasok sa ospital. Sa malayo, ang mga banyagang ahente sa ilalim ni Ahente Graham ay nasa kanilang mga posisyon upang kidnapin ang mga tao mula sa espesyal na rehiyon. Makikita rin ang mga ahente mula sa ibang 2 bansa sa malapit, ginagawang mahirap ang misyon dahil nawala na nila ang kanilang koponan sa mga hot spring at may nagbitiw na punong ministro na nangangahulugang wala na. Mas maraming negosasyon. Sinabi ni Graham sa kanyang koponan na sa oras na magsimula ang mga tao mula sa isang espesyal na rehiyon, magdudulot sila ng panic sa mad crowd, putulin ang mga koneksyon sa TV at kidnapin sila. Di nagtagal, umabot si Atomni sa rehiyon ng Ginza at nagulat na makita ang napakaraming tao sa tabi ng gate upang makita ang mga espesyal na bisita. Pero bago makapag-stop si Atomni kay Rory, tumalon ito mula sa jeep at pumalakpak ang madla para sa kanya na parang nakita nila ang isang tunay na tauhan mula sa manga. Sila ay sabik na makita ang isang batang babae mula sa ibang mundo at nagsimulang ihagis ang mga bulaklak at bouquet sa kanya. Napagtanto ni Atomni na kung hindi sila kikilos ngayon, kung gayon, ang pagbibitiw ng punong ministro at ang pagsisikap ni Risa ay mawawalan ng halaga. Tumalon siya mula sa van at sinabi kay Risa na kunin ang sasakyan at iwanan ito sa isang lugar na maayos na nangakong makikita niya siya sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang 2 kasama, sina Tamada at Abe-ashi na bantayan ang kanilang 5 bisita mula sa espesyal na rehiyon at kung sino man ang susubok na saktan sila ay malaya silang makabaril. Nagbigay daan ng masa para sa mga bisita habang ang mga news channel ay nag-aanunsyo na ang mga batang babae na nagpakita sa diet ay dumating na sa rehiyon ng Ginza at pagkatapos maglagay ng mga bulaklak sa mga memorial ay babalik sila sa espesyal na rehiyon. Puno ang lungsod ng kanilang mga tagahanga na naghihip ng sigaw at nagbibigay ng mga bulaklak sa kanila. Samantala sa kabila, nag-aalala si Graham dahil hindi niya kaya ang misyon sa dami ng tao sa paligid ng mga bisita. Bigla, nakakatawa, bumisita sa kanila ang pinuno ng pampublikong kaligtasan at sinabi niyang nandito siya para bantayan ang mga galaw ng ibang bansa. Binalaan niya si Graham na pipilitin siyang pigilan sila kung susubukan niyang maging matalino sa kanya, na ipinaalam na niya na arestado ang mga ahente ng CIA. Agad na tumawag si Graham para ipaalam sa mga nakatataas na arestado ang buong koponan ng mga ahente ng CIA. Matapos manalangin para sa kalagayan ng mga namatay sa memorial, bumukas ang mga tarangkahan ng rehiyon ng Ginza para makaalis ang mga bisita sa kanilang imperyo at pinapalakpak ang tao para sa kanila. Sa madaling panahon ay umabot sila sa espesyal na rehiyon at sinalubong si Atami ng kanyang mga kaibigang sundalo at lahat ay labis na nagagalak pagkatapos ng masayang paglalakbay. Sa gabi, sinabi ng prinsesa sa blondeng kabalyero na sisiguruhin niyang wakasan ng digmaan dahil kung pipiliin nilang makipaglaban, tiyak na mawawala sa kanila ang kanilang imperyo sa puwersang Hapon. Nagsulat siya ng liham sa emperador tungkol sa kanyang desisyon at nagpasya siyang bumalik sa kabisera kinabukasan. Pagkatapos ng 5 buwan ng insidente sa rehiyon ng Ginza, ang labanan sa Atalika at iba pang mga pangyayari, ang burol ng Arnis ay lubos na mapayapa. Iba't ibang kultura at kalakal ang nagsimulang magpalitan sa lilam ng tarangkahan at maraming iba't ibang. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon sa Alnes. Unti-unting umunlad ang lugar ng mga kampo ng mga refugee sa isang masiglang bayan. Samantala, si Prinsesa Pina na nakakita sa Japan ng kanyang sariling mga mata ay bumalik sa palasyo upang magdala ng kapayapaan at kasama niya si Sugawara Fuji, isang embahador ng Ministry of Foreign Affairs at ang mga lihim na negosasyon ay malapit nang magsimula. Sinabi ng prinsesa sa kanyang katulong na ang kaligtasan ng imperyo ay nakasalalay sa paggawa ng kapayapaan sa Japan. Di nagtagal ay nagdaos ng isang salo-salo sa tahanan ni Lord Cicero. Sinabi ng prinsesa sa embahador na ang angkan ng Martos ay isa sa mga pinakamahalagang pamilya ng imperyo at may napakalaking impluwensya sa Senado. Siya ay isa sa mga tao na handang makipagkasunduan. Matapos ang pagmasaker sa burol ng Arnis, ang imperyo ay nagbabalik-tatag ng kanyang hukbo ngunit nakasalalay ito sa Senado na pumili sa pagitan ng digmaan at kapayapaan. Ang paksayo ng Senado na nagnanais ng kapayapaan ay handang limitahan ang kapangyarihan ng emperador, ang nagpasimula ng mapanganib na digmaan na ito.
Matapos ang hapunan, ang prinsesa ay nagtutungo sa ambassador upang makilala si Lord Cicero, isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa kanilang lupain. Ipinakilala niya ang ambassador bilang kinatawan ng Japan, isang misteryosong at malalayong bansa. Ang Lord, na naiintriga sa pambihirang pagkikita, ay humiling sa ambassador na ilarawan ang kanyang bayan. Ang ambassador ay nagsasalita ng may pagmamalaki na ipinapaliwanag na ang Japan ay isang magandang bansa na pinagpala ng 4 na natatanging panahon, mayamang kagubatan, at malinis na tubig. Upang higit na ipakita ang magandang loob, ang embahador ay nagbigay ng koleksyon ng mga regalo mula sa Japan, inaalok ang mga ito bilang simbolo ng pagkakaibigan at paggalang. Maingat na sinisiyasat ni Lord Cicero ang mga regalo. Ang mga ito ay masalimuot at maayos ang pagkakagawa, na nagpapakita ng mataas na sining ng mga kamay sa Japan. Nang maunawaan ang kakayahan at galing ng bansang ito, nakaramdam ang Lord ng panghihinayang sa pag-minimize sa Japan noon. Humihingi siya ng tawad sa hindi pag-recognize sa kakayahan ng bansa mas maaga. Naaakit tungkol sa malalayong lupain na ito, tinanong ni Lord Cicero kung saan matatagpuan ang Japan. Ipinaliwanag ng embahador na ang Japan ay nasa kabila ng ang tarangkahan, isang mahiwagang portal na nag-uugnay sa kanilang mga mundo. Gayunpaman, isiniwalat din niya ang isang malupit na katotohanan. Ang Japan ay kasalukuyang nasa digmaan sa imperyo, ang namumunong puwersa ng mundong ito. Ang pagbubunyag na ito ay nagulat sa Panginoon, at agad siyang nag-alala tungkol sa mga maaaring mangyari dulot ng mga aksyon ng prinsesa. Nagtataka siya kung bakit si Prinsesa Pina, isang royal na miyembro ng imperyo, ay kumpidensyal na nakikipag-alyansa sa kanyang kaaway. Ang mga ganitong aksyon, kung mabubulgar, ay maaaring humantong sa malupit na parusa, kahit na kamatayan. Nakaramdam ng pag-aalala ang ambassador, at mahinahon niyang inilagay ang isang piraso ng papel sa mesa para sa kanya. Ang dokumento ay naglalaman ng mahalagang impormasyon, at ito ay nagpapakita na ang pamangkin ni Lord Cicero ay isang preso sa Japan. Ipinaliwanag ng embahador na pumayag si Prinsesa Pina na maging tagapamagitan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang kanyang layunin ay makipagnegosyo para sa makatarungang palitan ng mga preso upang mabawasan ang tensyon at iligtas ang buhay. Gayunpaman, ang maselang planong ito ay nangangailangan ng suporta mula sa mga pangunahing kaalyado, kabilang na si Lord Cicero mismo. Humiling ang embahador sa Lord na suportahan si Prinsesa Pina sa kanyang mga negosasyon sa emperador. Ang kanyang tagumpay ay nakasalalay sa mga impluwensyang tao tulad ni Lord Cicero na nasa kanyang tabi. Ito ay hindi lamang upang masiguro ang kaligtasan ng mga sangkot, kundi pati na rin upang magtaguyod ng pag-unawa sa pagitan ng mga naglalaban. Mga bansa, bilang kapalit sa kanyang suporta, tinitiyak ng embahador kay Lord Cicero na ang kanyang pamangkin ay tutulungan at gagawin nila ang lahat ng makakaya upang magkakasama sila muli. Naglalaan si Lord Cicero ng ilang sandali upang isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian. Ang kanyang katapatan sa imperyo ay sumasalungat sa kanyang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Sa wakas, pumayag siyang tulungan ng prinsesa. Ang buhay ng kanyang pamangkin ay masyadong mahalaga upang balewalain, at nakikita niya ang potensyal para sa kapayapaan sa alyansang ito. Samantala, naglalakad sina Atami at ang kanyang katulong sa bagong itinatag na bayan at masaya si Atami na ang mga kampo ay naging masiglang lugar. Sinabi ng katulong sa kanya na ang biglaang paglaki ng bayan ay nangangahulugang kulang sila sa tao at ang tanging dahilan kung bakit tumatakbo ang lugar na ito ay dahil binabahagi na ni Prinsesa Mui ang kanyang mga alila. Pero sa kasamaang palad, ito ay masamang impluwensya dahil ang ilan sa mga alila ay nagtatrabaho sa mga bar at ang ilan sa mga mas batang sundalo ay nagiging regular na sa mga bar. Habang sila ay nag-uusap, nakita nila si Rory na bagong umalis mula sa isang nakakabalam na weird na nagdulot ng gulo. Pumunta silang lahat sa malapit na bar para uminom at nakita ang elf na naghahanap ng isang tao. Umabot siya sa kanila at nagpatuloy sa paghahanap. Sinabi ng medic sa team ni Atami na ang elf na yun ay naghahanap ng kanyang namatay na ama tuwing gabi at kailangan nilang pigilan siya kung hindi ay baka masaktan niya ang kanyang sarili. Nang tanungin ni Rory kung kailangan ba nilang pilitin ang elf girl na tanggapin ang realidad, sumagot ang medic na kailangan nilang gawin yun dahil hindi makakapagpatuloy ang mga tao na mamuhay para sa hinaharap ng hindi tinatanggap ang realidad.
Hiniling ni Atami sa medic na hayaang gawin ng elf girl ang nais niya dahil ipapaalam nila sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Baka mawalan siya ng katinuan. Bukod dito, malapit na silang bawiin mula sa espesyal na rehiyon at wala nang mag-aalaga sa kanya. Nang marinig ito, medyo nalungkot ang medic at umalis sa bar upang pumunta sa base camp. Nang naiwan sina Rory at Atami, ikinwento niya ang kanyang mga pack-adventure at pinayuhan siya na pahalagahan ang buhay hanggat maaari. Bigla, pumasok ang isang madilim na elf na nagngangalang Yao sa bar at sumigaw ng galit sa lahat dahil sa pagbibigay ng alak sa mga bata. Inaasum niyang si Rory ay isang batang bata at nakikipag-usap siya sa kanya sa magaspang na paraan. Hindi nakapagpigil si Rory at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito kaya sumagot ang elf na siya ang anak ni Dahan at naghahanap siya ng mga berdeng tao at kailangan niyang makipag-usap sa kanila. Pagkatapos ay tinawag niya si Atami dahil sa pagpapainom kay Rory, inaakusahan siyang isang pervert. Agad na nagtago si Rory sa likod ng elf at nagkunwari na talagang pinilit siya ni Atami na uminom kasama siya. Nang makita ang galit na elf na handang atakuhin siya, si Atami. Tumatakbo siya upang iligtas ang kanyang buhay habang si Rory ay tumalon mula sa bintana habang abala ang madilim na elf sa paghahanap kay Atami. Pagkatapos siyang palayasin, bumalik ang elf sa bar at nagtanong tungkol sa mga berdeng tao na hinahanap niya. Agad na naintindihan ng mga tao sa bar ang dahilan sa likod ng ginagampanan ni Rory. Gusto niyang iligtas si Atami. Walang ideya ang berdeng elf na naitaboy niya ang taong hinahanap niya. Pero walang may tapang na magsabi sa kanya dahil lahat sila ay natatakot kay Rory. Ipinakita ng madilim na elf sa mga tao ang isang tunay na adamantite na diamante na inihanda niya bilang gantimpala para sa sinumang magdadala sa kanya sa mga berdeng tao. Lahat ng tao sa bar ay nagtipon sa paligid niya upang tingnan ang malaking diamante, sinasabi na sinuman ay maaaring bumili ng lupa gamit ang malaking piraso ng mahalagang bato. At lahat sila ay nagsisimulang mag-away tungkol sa kung sino ang mamumuno sa madilim na elf patungo sa mga berdeng tao. Tumingin ang madilim na elf sa mga taong nag-aaway at kalmadong sinasabi sa kanila na hindi sila sapat na mahusay para sa gawain at kailangan niya ng isang tao na kayang patayin ang sugatang dragon ng apoy. Nang marinig ang tungkol sa dragon ng apoy, unti-unting umalis ang mga tao sa bar, humihingi ng tawad dahil masyado silang natatakot na makipaglaban sa isang uhaw sa dugo na dragon. Gayunpaman, sinisiguro nila sa madilim na elf na maaaring isa sa mga berdeng tao ang tumanggap sa kanyang alok at patayin ang dragon para sa kanya. Mabilis na umalis din ang madilim na elf sa bar na tinitingnan ang paligid. Nang siya ay makinig, malapit niyang naririnig ang awit ng mga espiritu ng hangin, malinis na tubig at malinaw na hangin. Ang mga luntiang paligid niya ay masagana at makapal. Nakahanap siya ng lugar para sa sarili at humiga upang magpuyat doon. Patuloy na sinisiguro ang sarili na makikita niya ang isang tao na papatay sa dragon at maghihiganti para sa kanya. Kinabukasan, nagising ang madilim na elf sa tunog ng mga fighter jet ng puwersa ng depensa ng Hapon. Tinitigin niya ang mga ito ng ilang sandali at napagtanto na sila ang mga taong Lantian na hinahanap niya at nakaramdam siya ng ginhawa na ililigtas ang kanyang angkan. Lumabas na ilang buwan na ang nakalipas, inatake ng apoy na dragon ang nayo ng Schwartz ng madilim na elf. Sa kanyang naglalagablab na, ang hininga nito na sinunog ang mga tao at kanilang mga tahanan na pumatay at nasaktan ng marami. Iniwan ng dragon ang lupa na walang buhay na may higit sa 220 patay na katawan at mga nasunog na tao na nakahiga sa buong gubat. Tinawag ng natitirang mga tao ng angkan ang isang pagpupulong upang maghanap ng solusyon sa problema ng apoy na dragon. Inilagay nila ang kanilang pag-asa sa madilim na elf na si Yao na nag-alis ng isa sa mga braso ng dragon at pinalayo ito. Dahil si Yao ang pinakamalakas at pinakamatalino sa kanilang lahat, na may espada at kasanayang walang makakatugon, nawala si Yao ang lahat ng kanyang mga kaibigan at ang kanyang kasintahan sa mabangis na dragon, kaya siya ay binigyan ng pinakamahalagang kayamanan ng angkan at tinanong na hanapin ang mga berdeng tao. Sa huli, nangangako si Yao na dalhin ang responsibilidad na dalhin ng mga berdeng tao kasama niya na lumabas na mga puwersang pandefensa ng Hapon. Sa kasalukuyan, sinusundan niya ang daan ng helikopter at tumatakbo patungo sa base camp. Nakakita siya ng 2 gwardya sa pasukan ng kampo at sinabi sa kanila ang lahat tungkol sa kanyang nayon at sa dragon pero tila hindi maintindihan ng mga gwardya ang wika ng Yoy.
Nagdulot ito ng kaunting pagka-disappoint kay Yao pero bigla naisip niya si Atami nang makita niya ito sa bar at mukhang nauunawaan nito ang kanyang wika. Sinubukan ni Yao na makahanap ng mga tao na makakapaghanap kay Atami pero ang lahat na nakatagpo niya ay mga tulisan at mga suwail na ayaw lang makipaglibang sa kanya. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang tindahan kung saan ang depensa. Ang mga sundalo ay bumibisita at ang isang batang USA ay ang nagtitinda doon. Tumakbo siya papunta sa kanya at tinanong kung makakatulong siya sa pakikipag-usap sa mga sundalo. Ipinakita ng batang babae ang isang pulang libro na nagsisilbing gabay para makipag-usap sa dalawang magkaibang wika. Sinabi niya sa elf na babae na ang aklat na ito ay gabay para makipag-usap sa mga berdeng tao at lahat ng nagtatrabaho dito ay nakakakuha ng isa ng libre. Naway hilingin ni Yao sa batang USA na payagan siyang magkaroon ng libro ngunit hindi niya matanggap ang kanyang kahilingan dahil baka siya ay mawalan ng trabaho dahil dito. Nang marinig ang ingay, pumasok ang dalawang sundalo at nang makita nila si Yao, napagtanto nilang siya ang parehong elf. Matagal na silang naghahanap sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras, Lely ay tinawag upang tulungan ang mga sundalo na isalin ang wika ni Yao na patuloy na nagsasabing kailangan niya ang kanilang tulong. Pumasok si Lely sa silid at umupo sa harap ni Yao at hiniling sa kanya na sabihin ang kahit anong gusto niya. Nakiusap si Yao na tulungan siyang may parating ang isang mensahe sa mga sundalo. Nais niyang iligtas ang kanyang angkan mula sa sunog na dragon at para doon kailangan niya ang tulong ng mga puwersang Hapon. Di nagtagal, dinala ni Lely si Yao sa general na nagsabing hindi niya siya matutulungan dahil ang kanyang puwersa ay lampas sa teritoryo ng imperyo at bilang isang banyagang hukbo, hindi sila makakatawid sa mga hangganan na iyon nang walang pahintulot. Ang pagpasok doon ay nangangahulugang isang deklarasyon ng digmaan at dapat siyang sumuko. Nakiusap si Yao na siya, hindi kailangan ng buong hukbo kundi ilang tao na kayang talunin ang dragon. Sinabi ng general na hindi siya makapagbibigay ng ganoong utos dahil nangangahulugan ito ng pagpipos sa kanyang mga tauhan sa bingit ng kamatayan. Di nagtagal, sinasamahan ni Lely si Yao sa isang jeep na nagdadala sa kanya pabalik sa kanyang gubat. Tumingin ang driver sa malungkot na elf at sinabi sa kanya na baka matulungan siya ni Itami dahil siya ay isang tao na kayang gumawa ng malaking sakripisyo para sa mga taong mahalaga sa kanya. Dinadala ni Lely si Yao sa isang tindahan ng tsaa na nag-aalok ng kamanghamanghang tsaa para sa depresyon at pagkabahala. Di nagtagal, nagsimula ng umiyak si Yao, sinasabi na hindi siya makakabalik nang walang tulong mula sa mga sundalo. Nagmamasid ang kanyang angkan para sa kanya at umaasa na siya ay babalik. Mabilis na kasama ang mga berde ngunit siya ay babalik na walang dala. Ang mga komandante ng militar na nakaupo malapit sa kanyang mesa ay nakakita kay Yao na umiiyak at desperadong nag-uusap upang makaisip ng solusyon para matulungan si Yao at ang kanyang angkan. Isa sa kanila ang nagmungkahi na alisin ang dragon gamit ang kaunting puwersa. Iminungkahi niyang gumamit ng mga missile sa dragon at sa wakas ay magpadala ng ilang infantry upang tiyakin na patay na ang dragon. Matapos ang pahinga ng tsaa, nagpaalam si Lely kay Yao at siya ay naglakad patungo sa lokal na opisina kung saan nagtatrabaho ang elf na batang babae bilang manager. Tumingin ang elf na batang babae kay Yao at masayang binati siya na sinasabing narinig niya tungkol sa kanya mula kay Lely. Iminungkahi ng elf na dalhin siya sa mga dormitoryo. Si Itami ay nakatagpo sa prinsesa sa malalim sa gubat kung saan sila umuupo ng magkasama upang makipag-usap. Nagsimula ang prinsesa na ibahagi ang lahat ng nangyari mula nang siya ay bumalik mula sa Japan. Sinabi niya kay Itami ang tungkol sa mga hamon at pagbabago sa kaharian at kung paano umunlad ang mga bagay mula nang siya ay umalis. Pagkatapos nilang magkwentuhan, kinuha ng prinsesa ang isang romance manga, isa na kamakailan lang niyang natanggap mula sa Japan. Nalaman ni Itami na ang Royal Palace ay labis na naaapektuhan ng kulturang Hapon. Ang mga kabalyero na nagtatrabaho sa palasyo ay nagsimula ring mag-enjoy sa mga pagkaing Hapon. Ginugugol nila ang kanilang oras sa pagtikim ng mga pan-treats tulad ng mga Hapon na matamis, mga panghimagas, at tsaa na ginagawa ang palasyo na parang Japan na mas higit kaysa dati. Tahimik na nakikinig si Itami, na may interes, kung gaano kalalim ang naapektuhan ng kultura ng Japan ang kaharian. Hindi siya nag-expect ng ganitong pagsasama ng mga tradisyon pero habang lumalalaon ay napagtatanto niya kung gaano kalalim ang pagtanggap ng mga tao sa mga bagong kaugalian.
Ngumiti ang prinsesa habang pinag-uusapan niya kung paano niya natutunan na pahalagahan ang mga bagay na ito pero mayroon pa rin siyang mga responsibilidad. Nakatutok siya sa pagdadala ng kapayapaan sa pagitan ng Imperyo at Japan na umaasa na balang araw ang dalawang bansa ay magkakasama sa harmonya. Sa huli, mainit niyang sinabi kay Itami na malayo pa ang kanyang gawain. Umalis si Itami sa gubat na may pakiramdam ng layunin. Nang siya'y pumasok sa kanyang karwahe, ang mediko na kasama niya. Nagbabahagi ng magandang balita. Ang mga bata mula sa nayo ng Koda ay nagpapadala ng kanilang pasasalamat para sa kanyang tulong sa kanilang pagliligtas. Si Itami ay nakakaranas ng malalim na kasiyahan na alam na ligtas ang mga bata at natututo din ng Japanese. Ang ugnayan sa pagitan ng Japan at ng kaharian ay patuloy na lumalago at pinupuno siya ng pride. Habang umuusad ang karo, tumitingin si Itami sa labas ng bintana. Pinapanood niya ang tanawin na dumaan pero ang kanyang mga isip ay malayo. Tahimik siyang ngumiti sa kanyang sarili na alam na ang parehong Japan at ang kaharian ay may mahabang daan pa sa kanilang harapin. Naniniwala siya na ang kapayapaan ay maaaring makamit at nararamdaman niyang may pag-asa na. Ang kanyang mga pagsisikap ay magdudulot ng pagbabago. Sa kanyang puso, determinado siyang makamit ang kapayapaan na iyon. Maaaring mahirap ang gawain ngunit mas tiyak si Itami ngayon na ang hinaharap ay may pag-asa para sa parehong Hapon at sa kaharian. Ang paglalakbay ay nagpapatuloy at habang nagbabago ang tanawin, nagbabago rin ang kanyang mga iniisip, and nananatiling nakatuon si Itami sa mas malaking larawan, alam na malayo pa ang kanyang trabaho. Isa lamang siya sa mas malaking pagsisikap ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niyang lumalapit siya sa layunin ng kapayapaan. Ang pagkakabuklod sa pagitan ng dalawang bansa ay mas matatag kaysa dati at naniniwala siyang isang araw ay magsasama sila bilang mga kaalyado. Habang papalapit na ang pagtatapos ng araw, si Itami ay naghanap ng mga tao na hinahanap niya at ay na-relieved na ang kanyang angkan ay maliligtas. Balita na dapat asahan isang tahimik na ngiti sa kanyang mukha habang iniisip ang lahat ng nagawa at lahat ng darating pa. Kung gusto mo ang video na ito mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at panoorin ang mga video sa iyong screen sunod.